Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 381 hanggang 400. Kabanata 381. Isa itong listahan ng mga panauhin na may higit sa 100 bisita, na karamihan sa kanila ay hindi nakilala ni Jasper. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nakasaad sa tabi ng kanilang mga pangalan. Katulad ng inaasahan ni John, mayroong lamang ng ilang maliliit na fries at walang sino man ang mabigat sa listahan ng mga bisita sa lahat. Medyo nahihiya si Ted. Mr. Lane, ito lang ang makontak namin. Karamihan sa kanila ay mga presidente mula sa mga kamara ng komersyo dito at doon, at ang ilan sa kanila ay nag-apply din para sa isang imbitasyon sa amin. Pagkatapos suriing mabuti, ito na ang naiwan natin. Napatingin si Jasper sa screen at biglang nagtaas ng kamay para ituro ang dalawang pangalan. Ben Hall at Lisa Gardner, paano sila nakapasok? Agad na sumagot si Ted, dinala sila ng pamilyang Turner. Nang maingat na pinapanood ang pagbabago sa ekspresyon ni Jasper, tanong ni Ted, dapat ko bang alisin ang mga ito? Bahagyang ngumiti si Jasper. Hayaan mo sila, mga anak sila ng presidente at vice-presidente ng Haddock Chamber of Commerce sa sangay ng Waterhoof City. Masasabi kong kwalipikado sila sa borderline. Nakahinga ng maluwag si Ted. Pagkatapos basahin ang listahan ng mga panauhin, nagsalita si Jasper, "It's mostly okay, but there are too many of them." Hindi kasama ang mga taong nagpapasyahan nating lahat na dapat manatili sa listahan, bawasan ang lahat at mag-iwan ng humigit kumulang 70 hanggang 80 sa kanila. Natigilan si Ted. Hindi ba napakaliit na tao, Mr. Lane? Pagkatapos ay naglabas si Jasper ng 2 papel. Pagkatapos ay idagdag ang mga pangalan sa 2 papel na ito. Kinuha ni Ted ang papel at ipinakita ang unang listahan sa screen. Isa pa rin itong ordinaryong listahan kasama sina Jacob, Hector, Wendy, at ilang pangalan ng kanyang mga kaklase. Lahat sila ay mga anak ng mga kilalang pamilya at namumukod tangi kung ihahambing sa iba sa pangunahing listahan. Tumahimik ng ilang segundo ang buong meeting room ng Ma-project ang kabilang listahan, at lahat ay napabuntong hininga sa gulat. Hindi pinapansin ang katotohanang naruroon ang kanilang big boss na si Jasper. Isang nakakagulat na listahan ng mga pangalan ang lumabas sa screen. Old Master Lo, ang kanyang anak na si Zachary Lo, at ang kanyang mga apo na sina Henry at Anna Lo. Spencer Boyle at ang kanyang anak na si Eustace Boyle. Joe Langdon at ang kanyang anak na si Caden Langdon. Si Wallace Langdon at ang kanyang anak na si Kennedy Langdon. Bilang karagdagan sa 4 na apelyido ng sambahayan ay higit sa 12 ng iba pang siksik na pangalan sa ilalim. Ang katotohanan na sila ay lumitaw pagkatapos ng 4 na mayamang pamilya ay nakumpleto na ang iba ay may mataas na katayuan sa Harbor City. Maaaring isipin ng isa na ito ay isang pambansang leaderboard ng mga mayayamang pamilya sa loob ng bansa kung hindi nila alam. Alam ng lahat ang unang 4 na apelyido ay kabilang sa 4 na mayayamang pamilya sa Harbor City. Kahit na 3 taon pa lamang mula nang maibigay ang Harbor City, ang iba pang 3 pamilya, hindi kasama ang mga batas, ay nakagawa na ng maraming negosyo sa mainland. Ibig sabihin, ang 3 pamilya ay nakatutok sa mainland at hindi sigurado kung sulit ang kanilang tiwala at puhunan. Pero nagpaplano si Jasper na imbitahan ang lahat ng 4 na pamilya. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari mula noong ibigay. Ito ay magiging makabagbag damdaming balita kung ito ay magkatotoo. Walang imak ang lahat habang nakatingin kay Jasper na may labis na pagtataka sa kanilang mga mata. Si Ryder lang ang tahimik na nakangiti. Galing sa Harbor City, alam na alam niya kung gaano ka-impluwensya si Jasper sa Harbor City. Ang katotohanang nailigtas niya ang lungsod ay naglagay kay Jasper sa isang lugar kung saan siya ay karapat-dapat na anyayahan ang 4 na mayayamang pamilya. Mr. Lane.
Hindi ba sasabihin sa amin ng mga nakatataas na i-redraft ang listahan kung ibibigay namin ang mga pangalang iyon? Maingat na tanong ni Ted. Hindi siya naniniwala na makakapag-imbite si Jasper ng mga taong ganoong kalibre, kaya ipinalagay niya na iminungkahi lamang ni Jasper ang mga pangalang ito sa pag-asang imbitahan sila ng mga nakatataas. Iyon ang tanging paraan na nagkaroon ng kahulugan. Nakahinga ng maluwag ang ibang senior executives. Eksakto, iyon ang mas makatuwiran. O ito ay isang lubos na pagmamalabas. Bakit nila sasabihin sa amin na i-redraft ito? Nakontak ko na lahat, kaya ibigay mo na lang sa kanila ang listahan. Muling tumama sa lahat ng sinabi ni Jasper. Sundin mo lang ang sinasabi ko at magiging maayos din. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 382. Hindi naman masyadong binalak ni Jasper na magpaliwanag. Ang tanging dahilan kung bakit walang hamampes sa mesa at nagmura, na tinatawag na baliw si Jasper, ay dahil si Jasper ang kanilang amo. Ang mga batas, ang Boyle, at ang dalawang Langdon. Ang apat na pangunahing pamilya ng Harbor City ay mga taong may malaking impluwensya sa kabuuan ng Terra, lalo pa ang Summerland. At sinabi ni Jasper na nakumpirma na niya ang kanilang pagdalo. Ang unang reaksyon ng lahat ay hindi makapaniwala. Masyadong malaki ang gap sa mga status. Bagamat walang gustong umamin kung gaano kakulang ang kanilang kumpanya, ang katotohanan ay kung ikukumpara sa apat na mayayamang pamilya, kahit na ang nasa itaas na Par Easy Media ay hindi hihigit sa isang maliit na dumi. I-compile ang listahan ng mabilis hanggat maaari at ibigay ito. Itinakda ni Jasper ang pinakamahalagang paksa para sa pulong at walang iniwang puwang para sa protesta. Wala na tayong masyadong oras. Paano ang pag-unlad na naghahanap para sa lahat ng iba pa? Nang sumunod na ilang oras ay nakilahok si Jasper sa paghahanda ng handaan. Bagamat hindi niya naiintindihan ang mga detalye, siya ay muling nagkatawang tao sa alaala ng kung ano ang mangyayari sa susunod na 20 taon sa hinaharap, pagkatapos ng lahat. Nakakita na siya ng napakaraming malalaking piging sa kanyang nakaraang buhay. Parehong ang konsepto at pagkamalikhain mula sa 20 taon mamaya ay tiyak na mauna sa harapan ngayon. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga mungkahi ni Jasper ay medyo naliwanagan sina Ryder at Ted. Unti-unting bumalik sa normal ang atmosphere sa meeting room. Agad na dinala ni Ted ang mga tao para ibigay ang bagong draft na listahan ng bisita pagkatapos ng pulong. Naghihintay si John sa opisina nang tawagan siya ng mga nakatataas upang sabihin sa kanya na naipadala na ang listahan ng bisita. Tuwang-tuwa, tumakbo si John papunta sa kanilang opisina. Mr. Williams, narinig kong ipinadala ng Easy Media ang listahan ng bisita. Tanong ni John nang makapasok siya sa pinto. Si Mr. Williams ay isang maringal na tao sa edad na 50. Nakita siya ni John na hawak ang listahan sa kanyang kamay nang pumasok siya. Samantala, si Hendrik ay tumatawa tungkol sa isang bagay sa kanyang tabi. Oo, nandito na. Kalmadong sinulyapan ni Mr. Williams si John at nagsalita, narinig kong umalis ka bago pa man magsimula ang pulong. Sinulyapan ni John si Hendrik, na mukhang hindi nabigla, at alam na ang karibal niya ang bumukas sa kanya. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon, ngunit pinilit niyang ngumiti at sumagot, dahil sa Jasper na iyon. Masyadong mayabang ang binatang iyon. Wala siyang respeto sa iba. Tama na. Itinuturing mo ba akong tulala? Malinaw na nagsalita si Mr. Williams. Alam ko na ang nangyari. Ikaw ang unang hindi gumalang sa kanya. Sinabi na nila sa iyo ang oras at lugar ilang araw ng maaga. Nagpadala pa sila ng isang tao para magmaneho at sunduin ka, ikaw ay. Yung sadyang kinuha ang sarili mong sweet time at dumating sa tuldok. Hindi rin kita papasukin sa meeting room kung ako. Nang marinig ang malupit na tono ni Mr. Williams, natigilan sandali si John at agad na sumagot, Mr. Williams, ako. Si Mr. Williams ay dismissive na kumaway ng kamay para matakpan ang paliwanag ni John at inilagay ang listahan ng bisita sa harap niya. Tingnan mo ito. Kinuha ito ni John at tinignan. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata niya habang humahagalpak ng tawa. Baliw ba itong si Jasper Lane o ano? Talagang inilagay niya rito ang apat na mayayamang pamilya ng Harbor City at lahat ng pangalan ng iba pang mayayamang pamilya. Ano, hinihiling ba niyang imbitahan natin sila?
Sinabi ko sa iyo na napakabata at immature pa nitong si Jasper Lane, Mr. Williams. Tingnan mo lang ito. Alam din ba niya ang ginagawa niya? Malaki ang usapan niya and he's expecting na kami, mga higher up, ang maglilinis sa kanya. Paano natin dapat anyayahan ang mga taong ito? Ang gulo. Dapat nating harapin ang problemang ito ng mahigpit, Mr. Williams. Itong si Jasper Lane ay mananatiling ignorante magpakailanman kung hindi natin siya tuturuan ng magandang leksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 383. Humalaklak si Hendrik at nagsalita, "Huwag kang mabilis magdesisyon, Fox." Wala pang sinasabi si Mr. Williams. Huminto si John sa kalagitnaan ng pag-ungol at tumingin kay Mr. Williams ng maingat. Napagtanto lamang na ang isa ay nakasimangot at nakatingin sa kanya ng may sama ng loob. Nawala agad ang lakas ng loob ni John na magsalita, hindi alam kung saan siya nagkamali. Nilinaw ng mga tao mula sa Easy Media noong ipinadala nila sa listahan na hindi namin kailangang mag-imbita ng isang tao sa listahan. Nakipag-ugnayan na sa kanila ang Easy Media at nakumpirma ang kanilang pagdalo, mahinahong wika ni Mr. Williams. Agad na namutla si John at napasigaw sa gulat, "No way! Walang paraan ang isang tulad ni Jasper ay maaaring mag-imbita ng 4 na mayamang pamilya." Malamig na tugon ni Mr. Williams, "Iminumungkahi mo ba na ang aking paningin at pandinig ay kakilakilabot dahil sa aking edad, o ipinahihiwatig mo ba na si Jasper ay napakagalante kaya siya nagbibiro tungkol sa isang bagay na tulad nito?" Natigilan si John at nawalan ng masabi. Nang may panunuya, sumagot si G. Williams, "Habang tumatanda ka, mas nagiging malapit ka sa pag-iisip. Umalis ka na. Hindi mo na kailangang sundan pa ang paghahanda ng handaan." Malungkot na lumabas ng opisina si John at napabuntong hininga habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng mabangis at sama ng loob. "Maghintay ka lang, Jasper Lane. Hindi kita hahayaang makawala dito. Walang paraan na maimbitahan mo ang 4 na mayayamang pamilya sa handaan. Gusto kong makita kung paano mo planong iligtas ang iyong dignidad kapag ginawa mong tanga." Kuwait, sa Swallow Capital University, ang mga pinto sa MBA Refresher Course. Kasalukuyang naghihintay si Jasper na matapos ang klase ni Wendy. Napagkasundoan nilang dalawa na lumabas para maghapunan. 2 araw na ang piging at lahat ng mga bisita sa listahan ay nakatanggap na ng kanilang mga imbitasyon. Ang klase ng MBA na ito ay binubuo ng mga mahuhusay na estudyante. 4 hanggang 5 sa kanila ang nakatanggap ng mga imbitasyon salamat kay Wendy. Ang iba sa kanila ay nakatanggap din ng mga imbitasyon salamat sa kanilang sariling mga kontak at paraan. Kasalukuyang ipinagmamalaki ng lahat ang imbitasyon na mayroon sila, iniiwan ang mga walang imbitasyon na napahiya at nabigo. Sa Swallow Capital ngayon, ang pagiging imbitado ay naging simbolo ng kanilang lakas. Tuwang-tuwa na lumabas ng klase si Wendy at masayang lumingon kay Jasper. "Malaki ang pasasalamat ng mga kaklase ko. Tinatanong nila ako kung paano ko ginawa pero huwag kang mag-alala, hindi kita binenta. Kung gayon, paano mo ako pasasalamatan?" Tumawa si Jasper. Kinuha ni Wendy ang magiliw ng ngiti ni Jasper at ang kanyang isip ay napuno ng medyo malazwa na pag-iisip. May naisip siguro siya dahil biglang namula ang pisngi niya at iniwas niya ang tingin habang bumubulong, "Bastos ka." Si Jasper ay nakaramdam ng labis na mali dahil ang rascal ay ganap na hindi nararapat at magsasalita na sana siya nang makita niya sina Ben at Lisa na naglalakad. "Ano nga ulit ang ginagawa mo dito?" Masungit na tanong ni Lisa kay Jasper. Simpleng sagot ni Jasper, "Fetching my girlfriend." Napangisi si Lisa. "Hindi pa talaga ako nakakita ng isang walang hiyang katulad mo. You're even calling her girlfriend, wala ka bang narinig na sinabi ko nung araw na yon?" "Paumanhin, hindi ko ugali ang makinig sa mga langaw na humahampas sa aking tenga," sagot ni Jasper. Bahagyang namutla si Lisa dahil sa galit at galit na nagsalita, "Sino ang tinatawag mong langaw?" Kalmadong nagsalita si Ben, "Hindi na kailangang magalit sa mababang uri, Lisa. Dapat mong alaga ang mabuti ang iyong balat. Pupunta ka sa piging kasama si Mr. Turner sa loob ng 2 araw, pagkatapos ng lahat. Ang mga taong mula sa mababang uri na tulad niya ay mapapanood lamang ito sa TV." Napangisi si Lisa. "Hinding-hindi ka makakasiguro. Kung gaano kahusay ang mga koneksyon ni Miss Wendy, sino ang nakakaalam?
Baka makakuha pa siya ng imbitasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 384. Natawa si Ben sa mungkahi. So what if heshlessly find a way in? Isipin ang setting. Sino naman ang magpapansin sa kanya, Imposibleng magpakilala siya bilang boyfriend ni Wendy sa tuwing may kumakausap sa kanya. Iisipin na lang ng host na tulala siya at itatapon siya. Hahaha. Tinakpan ni Lisa ang bibig habang tumatawa. Baka wala man lang kumausap sa kanya. Tatayo lang siya sa isang sulok at kukuha ng ilang litrato para mapatunayan na nagawa niyang magpuslit sa matataas na uri. Kalmadong pinanood ni Jasper ang performance ng dalawang magpinsan at nagtanong, "So, invited ka rin? Siguradong pupunta ka, di ba?" Mayabang na sagot ni Lisa, "Mr. Close kami ni Turner. Baka magpakasal pa tayo in the future, so ano ang dalawang imbitasyon?" "Syempre, pupunta kami. Bakit? Natatakot ka ba? O naiinis ka na hindi ka nabigyan ng invitation ni Miss Wendy, Walang epektong sagot ni Jasper, "Hindi rin. Nakakatuwang malaman na pupunta ka. Nakakahiya kung wala ka." Alam na alam ni Ben na mas may kahulugan sa kanila ang mga salita ni Jasper kaysa sa tila, ngunit nagsalita si Lisa bago pa siya makapagsalita ng anuman, "Tumigil ka na sa paglalaro. Nako, sana hindi ka na nabigyan ni Wendy ng imbitasyon sa pagkakataong ito. Then at least you'll truly understand what the upper class actually is." Ito ay hindi isang bagay na walang katulad mo na maaaring magpanggap na bahagi nito. Magmumukha ka lang murang replika at magpapakatanga. "Ang mataas na klase?" tanong ni Jasper at tumawa. "Pagkatapos ay aasahan kong maunawaan kung ano itong matataas na uri na sinasabi mo." Napangisi si Lisa. "Syempre, aasahan mo. Nakakahiya na mapapangarap mo lang na maging bahagi nito balang araw." Bumaling si Lisa kay Wendy at binatukan kahit na walang pakialam ang ekspresyon ng huli. "Sasabihin ko ulit ito, Miss Wendy, pero dapat mo talagang isaalang-alang." Si Ben ay mas namumukod tangi kaysa sa walang sino man sa lahat ng uri ng mga paraan na maiisip. Bakit hindi mo nalang maintindihan ang ganoong simpleng loika? Na walang ibang magagawa kundi magpakatawa ng walang basehan. Kakapit ka lang niya at papakainin ka. Hindi siya katumbas ng oras mo. Isang taong kasing husay ng aking pinsan ang dapat na tamang kapareha mo rito. Malamig na tinitigan ni Wendy si Lisa at biglang bumantong hininga. "To be honest, first time kong makakilala ng tulad mo. Lahat ng pinag-uusapan mo, susubukan mong i-drag ang mataas na klase dito. Sa palagay mo ba ay kabilang ka sa tinatawag na upper class na ito sa iyong mga mapagkukunan at kakayahan? Ang tunay na mataas na klase ay hindi kumikilos tulad mo." Dahil sa sinabi ni Wendy, umasim ang ekspresyon ni Lisa. Pinandilatan ng babae si Wendy at galit na nagsalita, "I've been polite to you this entire time. Anong ibig mong sabihin dito?" Napangisi si Wendy. "Ang ginagawa mo lang ay kutsain ang boyfriend ko at ang dami ko lang kayang tiisin bago mo ako asar. Ang pagpapahiya sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagpapahiya sa akin, at inaasahan mong tatanggapin ko ito, bakit? You keep acting like you are better than everyone na parang lahat ng sinasabi mo ay para sa akin. Let's be blunt, anong kinalaman ng relasyon ko sa'yo?" Nena si Lisa sa kahihiyan. "Hindi ko papansinin ang mga babaeng madaling malinlang tulad mo kung hindi dahil sa katotohanan na gusto ka ni Ben. Kung gayon, huwag mo akong pansinin." Hinawakan ni Wendy ang kamay ni Jasper at nagsalita, "Let's go, Jasp. Walang kwenta ang pakikipag-usap sa mga mangmang ng ganito. Maghintay ka." Tawag ni Ben pagkatapos ng dalawa na papaalis na. Nakatingin kay Jasper ng mahinahon, nagsalita si Ben, "May lakas ka ba ng loob na tanggapin ang hamon ko para sa isang patas na laban? Hindi ko ipagpapalit ang family background ko sa iyo, pero gagawin kong magbago ang isip ni Wendy at piliin ako sa loob ng 3 buwan." Napangisi si Lisa. "Hindi mo kailangan ng babaeng hindi aamin sa kanyang pagkakamali hanggat hindi pa huli ang lahat, Benny. Anong patas na laban? As if naman nakarapat-dapat siya." "Tama na, Lisa. Alam ko ang ginagawa ko," mahinahong wika ni Ben. Pagkatapos ay lumingon si Ben upang tumingin kay Jasper ng mayabang at nginisyan, "Do you dare?" Tumawa si Jasper at sumagot, "A fair fight." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 385. Kinawian niya ang magkadikit na mga kamay nila ni Wendy bago si Ben habang nagsasalita, Wendy isn't a piece of property. Hindi siya isang bagay na mabibili ng kahit sino dahil lang handa silang magmungkahi ng mas mataas na presyo. At saka, bakit kailangan kong makipaglaban sa iyo kung nanalo na ako? Saka hinailan ni Jasper si Wendy. Matagal na niyang gustong umalis. Isang pares ng malamig na mga mata ang nagmasid sa dalawa na umalis, at si Ben ay namula sa kahihiyan at galit. Nagdikit ang mga bagang niya habang sumisigaw, masyado kang manok, Jasper. Aminin mo na. Tatanggapin mo ang hamon ko kung lalaki ka. Hindi man lang lumingon si Jasper nang may dalawang salitang dumaan sa kanila, F***sting stupid. Takot ka lang. Wala ka lang lakas ng loob na kunin ako. Nagtakip ng ngipin si Ben at umungol. Hindi na sumagot si Jasper sa pagkakataong ito at naglakad na papalayo. Nakita ni Lisa ang pagkairita sa mukha ni Ben at inaliw siya, sinabing, huwag mong sayangin ang iyong oras na magalit sa mga taong katulad nila, Benny. Sa nakikita ko, tanga lang si Wendy. Hindi siya worth your effort. Nagalit si Ben, ngunit may galit sa kanyang malamig na mga mata nang magsalita siya, kung mas hindi siya maabot, mas gusto ko siya. Ako si Ben Hall. Kailan pa may nang ahas na ipahiya ako ng ganito? Pinag-isipan ito ni Lisa at nagsalita, 2 araw na ang piging, Benny. Maaari kaming makipag-ugnayan sa ilang mga kaibigan noon para maipakita mo kung gaano kakakaya sa harap ni Wendy. Kahit nandyan si Jasper, ano ang magagawa ng walang kwentang tao? Tumanggo si Ben bilang pagsang-ayon at nginisyan. Ang mga taong may mga kontak at kakayahan ay palaging angat sa isang lipunang tulad nito. Siya ay patay na malikong sa tingin niya ay dadalhin siya ng bluff kahit saan. Hihintayin natin ang 2 araw na ito. Hayaan na natin ang usapin kung hindi sumipot si Jasper. We just need Wendy to understand na ako lang ang nararapat para sa kanya. Pero kung darating man siya, pagbabayaran ko siya sa pagsisikap niyang ipasok ang sarili sa lupong ito na hindi siya kinabibilangan. Kuwait, kilala ang Swallow Capital sa inihaw nitong itik. Si Wendy ay hindi isang fan ng French cuisine, at hindi rin siya nahilig sa mga pagkaing may kasamang maraming deep frying. Dahil dito, ang kilalang restaurant na nag-aalok ng roasted duck ang naging pinakamagandang pagpipilian para sa dinner date ng dalawa. Hindi ka ba nakakapagtaka? Pupunta sa kilalang tindahan na ito para sa inihaw na pato at isang mangkok ng noodles sa halip na pumunta sa isang romantikong o engranding restaurant. May date ako dito sa girlfriend ko. Tumawa si Jasper. Napaawang na lang si Wendy sa labi at mahinang tumanggo. Pero gusto ko ang mga pagkaing ito. Ano pa rin ang magandang tungkol sa French o iba pang mga high-class na restaurant? Ang isang simpleng ulam ng gulay dito ay higit na nagpapalakas ng aking gana. Patas iyon, sang-ayon ni Jasper. Maraming mga customer ang naglalakad habang kumakain ang dalawa, karamihan sa kanila ay mula sa ibang bansa. Medyo marami rin ang mga TV sa shop. Maging ang mga turista o ang mga balita sa telebisyon, lahat ay nagsasalita tungkol sa parehong bagay. Pangunahin, ang celebratory banquet para sa pagkakaroon ng karapatang mag-host ng Olympics. Ito ay sa loob ng ilang araw. Sa ilalim ng marahas na publisidad ng mga mamamayan at pamahalaan nito, ang katotohanan na ang Swallow Capital ay naaprubahan upang mag-host ng Olympics ay naging malaking balita kahit na sa loob ng bansa. Sa extension nito, ang espesyal na inihandang celebratory banquet ay naging pagkakataon din upang ipakita sa mundo ang prestihiyo at kapangyarihan ng bansa bago magsimula ang Olympics. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa handaan mong piging, bulong ni Wendy. Ngumiti si Jasper. Oo, anong kayang boyfriend mo, tama ba ako? Nagniningning ang magagandang mata ni Wendy habang nakatitig sa kanya. Nakahanda na ba ang lahat? Ito ay isang bagay na malaki. Mag-ingat sa anumang posibleng pagkakamali, okay? Tumawa si Jasper. Huwag kang mag-alala. Isusurprise ko lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 386. Gaya ng inaasahan, ang celebratory banquet para sa pagkakaroon ng karapatang mag-host ng Olympics ay naging isang malaking kaganapan na kinasasangkutan ng buong bansa. Ang libangan, para sa mga mamamayan sa ngayon, ay malayo sa iba't ibang opsyon na lalabas sa hinaharap. Ang mayroon sila ay ilang mga paraan upang magsaya dito at doon.
Pangunahing sayawan ang nightlife sa disco o pagkain at pag-inom ng beer sa mga barbecue stall. Maaaring may mga karaoke room ang ilang malalaking lungsod at dadaan ang mga tao para kumanta ng ilang kanta. Iyon lang. Kaya, sa sandaling ang balita ng piging ay inilabas, agad itong naging paksa ng sambahayan sa loob ng bansa kung isasaalang-alang ang link nito sa pag-aproba na mag-host ng Olympics. Ang impluwensya nito ay maaaring ituring na pangalawa lamang sa taunang pagbibilang ng bisperas ng bagong taon sa pambansang telebisyon. Gayunpaman, ang countdown ay taunang, ngunit mayroon lamang itong isang pagdiriwang na piging para sa pagkakaroon ng karapatang mag-host ng Olympics. Ginawa nitong mas espesyal ang piging. Kinabukasan, magkasamang dumating sina Jasper at Henry sa airport. Darating ang lahat ng bisita mula sa Harbor City sa Swallow Capital ngayon, kaya talagang kinailangan silang sunduin ni Jasper. Gayunpaman, hindi si Jasper ang nakatutok sa pagdating niya sa airport. Isinasaalang-alang ang lahat ng apat na mayayamang pamilya ay darating ng sama-sama, kabilang ang isang mabigat na nakatatanda tulad ng Old Master Lo. Ang Swallow Capital ay agad na nagpasya na magbigay ng pinakamataas na pamantayan ng pagtanggap sa sandaling matanggap nila ito. Sa pagwawalang bahala sa iba pang koponan sa pagtanggap, ang katotohanan lamang na parehong naruroon ang alkalde ng Swallow Capital at ang kinatawang alkalde ay nangangahulugan na kailangang tumabi si Jasper. Gayunpaman, walang sino man ang nakikinig sa kanya. Kung tutuusin, alam ng mga nakatataas na ang apat na pangunahing pamilya ng Harbor City at ang nangungunang mayayamang negosyante ay narito hindi para sa kanila kundi para kay Jasper. May ginawa si Jasper sa Harbor City, at hindi ito lihim sa mga nakatataas. Dahil dito, sinalubong din ang pagdating ni Jasper sa masigasig na pagbati ng alkalde at ng kanyang kinatawan. Bilang apo ni Old Master Lo, natural na sumali si Henry sa mga pag-uusap kasama ang ilan sa mga big shot doon. Jesus, tingnan mo lang kung gaano sila kasigla sa iyo. Sasabihin kong lahat sila ay parang gusto kanilang ikulong sa isang maliit na kulungan. Naiinggit na wika ni Henry nang bumalik ang dalawa. Hindi alam ni Jasper kung matatawa o maiiyak. Ano ang kinalaman ng pagkukulong sa akin sa isang hola sa pagiging masigasig nila? Ikukulong ka nila para magtrabaho ka sa kanila, syempre. Napagtanto nila ang iyong mga kakayahan at ang iyong impluwensya, paliwanag ni Henry. Napangiti si Jasper, ngunit walang pagbabago sa kanyang ekspresyon nang sumagot siya, nandito sila dahil lolo mo ang tinatanggap nila. Walang paraan na makakapagsalita ako sa mga ganoong kalaking shot kung ako ay mag-isa. Tiningnan ni Henry ang kalmadong ekspresyon ni Jasper at ngumisi. Minsan iniisip ko talaga kung isa kang matalinong matanda na nag-reincarnate sa timeline natin. Pareho tayong mga kabataan, so how are you so outstanding, Ham? Hindi inaasahan ni Henry na ang isang biro lang niya ay totoo. Oo naman, si Jasper ay pisikal na nasa kanyang 20s, ngunit ang kanyang kaluluwa ay isang matalinong matandang lalaki na nakaranas ng higit sa kalahating buhay ng mga pangyayari. Wala pang 10 minuto, lumapag ang espesyal na eroplano sa tarmac. Sumunod sina Jasper at Henry sa likod ng dalawang major figure at sinundan sila ng welcoming group. Habang nasa harapan si Old Master Lo, ang iba pang mga pinuno ng apat na malalaking pamilya ay bumaba sa hagdanan. Lumapit ang dalawang alkalde ng Swallow Capital para salubungin sila, na masigasig na binati si Old Master Lo. Sa kabila na ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nagkikita, ang nakatatandang henerasyon ay tila may lihim na pag-unawa sa lahat na kumilos tulad ng mga matandang kaibigan at nagsimulang makipag-usap tungkol sa. Nagdahilan si Old Master Lo at lumapit kay Jasper, tinapik ang kanyang balikat sa sobrang pamilyar na paraan. Nagkita tayong muli, Jasper. Magalang na bati ni Jasper sa kanya. Natutuwa akong makita kang kasing liwanag at buhay na buhay gaya ng huling pagkikita natin, Old Master. Tumawa ng malakas ang matandang master. Masyadong maaga pa para magpahinga ako kapag nakikita ko ang mga mamamayan na namumuhay ng mas maayos at ang lakas at impluwensya ng ating bansa ay lumalago bawat araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 387. Sa apat na pamilya, ang mga batas ang pinaka-espesyal at may pinakamataas na katayuan sa mainland. Hindi na siya basta-bastang negosyante. Sa mga tuntunin ng katayuan, maaaring nasa mas mataas pa siyang posisyon kaysa sa parehong mga alkalde ng Swallow Capital.
Hindi alintana kung ang kanyang katayuan ay nasa itaas o mas mababa sa mga alkalde, nakatadhana na ang bawat aksyon niya ay nasa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat. Hindi lamang ang dalawang alkalde ng Swallow Capital ang nalito nang makita kung gaano kalapit sina Old Master Lo at Jasper, ngunit maging ang iba pang tatlong pamilya mula sa Major 4 ay tila naiintriga sa nakita. Pagkatapos, lumapit sina Spencer at Joe para batiin si Jasper. Sumunod sa huli ay si Wallace Langdon na hindi pa niya nakikilala. Ang mahigpit at maselang matandang lalaki ay sinundan ng malapitan ng kanyang anak na si Kennedy. Ngayon si Kennedy, si Jasper ay nakilala. Ikaw ang napakahusay na binata, nakangiting puri ni Wallace. Salamat, Mr. Langdon, ngunit marami pa akong dapat matutunan mula sa inyong lahat. Si Jasper ay maasikaso at detalyado pa rin pagdating sa pagbati sa mga tao. Ang kanyang mga salita ay makinis sa paraang ginawa siyang tila mas matanda kaysa sa 20 taong gulang na siya. Humalaklak si Wallace. Masyadong maliit talaga ang Harbor City, lalo na nitong nakaraang 2 taon. Hindi ko gusto kung gaano kabigat at patay ang hangin. Ikinagagalak ko na may mga kabataang tulad mo upang buhayin ito. Kailangan nating ipaalam sa kanila na palaging may mas mabuting tao. Napagtanto ko rin na ang mainland ay tila yumayabong ng higit pa kaysa sa aming inaakala, kung isa sa alang-alang kung paano ito nakagawa ng mga promising na kabataang tulad mo. Sigurado ako na ang mainland market ay magiging para sa magandang kinabukasan. Dapat kang makipag-ugnayan sa higit pang mga mainlander sa mga araw na ito, Kennedy. Huwag basta-basta maniwala na nasa likod natin ang mainland. Alamin na ang iyong mga pinagmulan at ang ating mga ninuno ay mula sa mainland. Hindi pa banggitin ang mainland ay may walang hangganang hinaharap, at ito ay magiging isang maikling panahon lamang bago ito malampasan ang Harbor City. Sa napakalaking merkado dito, maaari nating sundin ang mga yapot ng batas at magsimulang mamuhunan din sa mainland. Magalang na sumagot si Kennedy, "Oo, Ama." Ang mga salita ni Wallace ay madaling nagpasigla sa kalooban ng dalawang alkalde. Ang pag-aproba ng 4 na pamilya sa mainland ay bilang extension approval din sa kanila. Magiging kapaki-pakinabang sa bansa at sa mga mamamayan nito kung magagawa nilang gamitin ang pagkakataong ito at mahikayat ang 4 na pamilya ng Harbor City at iba pang mahahalagang negosyante na mamuhunan sa mainland. Dahil doon, nakita ng dalawang pangunahing tauhan ng Swallow Capital ang kanilang sarili na mas mahilig kay Jasper. Naisip nila na ang binatang ito ay napakahusay, at sa ilalim ng kanilang pag-aalaga, ay maaaring maging isang mahusay na asset. Kasunod ng 4 na pangunahing pamilya ay mga kilalang mayayamang lalaki ng Harbor City. Kabilang sa kanila ay si Bob Lancaster, ang magkapatid na Smith, si Tenson Davis, at iba pang pangalan na alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Nakita na niya ang ilan sa kanila noon, ngunit mayroon ding mga hindi niya sinasadyang makilala. Gayunpaman, lahat ay magalang sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sitwasyon kung saan kahit na ang tunay na mga kaaway ay kailangang pilitin ang isang ngiti sa isa't isa, o sila ay makikita lamang bilang hindi makatwiran. Hindi pa banggitin na may utang ang Harbor City, sa isang paraan, kay Jasper, kaya kahit na ang magkapatid na Smith na nakikipagkompetensya sa industriya ng media at entertainment ay napakagalang kay Jasper. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagpalitan sila ng contact information. Pagkatapos ng maikling seremonya ng pag-welcome, ang lahat ay nagpatuloy na sumakay sa kani-kanilang mga partikular na sasakyan bago tumuloy sa hotel. Pagdating sa hotel, kinausap muli ni Jasper si Old Master Lo. Gayunpaman, ang matandang Panginoon ay malayo sa kabataan at ang mahabang paglipad ay nagdulot ng pinsala sa kanya. Isa pa, mayroon din siyang ibang importanteng tao na makakasama noong hapong iyon. Dahil dito, hindi pinalampas ni Jasper ang kanyang pagtanggap at nagdahilan pagkatapos ng maikling chat. Si Zachary ang nagpalabas ng pinto ni Jasper. "Kumusta ang paghahanda para sa handaan? Magsisimula na bukas, di ba? May maitutulong ba ako?" Tanong ni Zachary. Ngumiti si Jasper. "Nakahanda na ang lahat. Sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang mga isyo." Tumanggo si Zachary at ngumiti, mukhang nasisiyahan. "Magaling, kung ganoon. Mag-uusap pa tayo pagkatapos ng handaan. Ito ay isang engranding kaganapan, kaya gawin ang iyong makakaya at siguraduhin na ito ay perpekto."
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 388. Ang celebratory banquet para sa karapatang mag-host ng Olympics ay ginanap kinabukasan. Sa sandaling ito, wala pa rin ang Honeycomb Stadium sa Swallow Capital. Dahil dito, ang lugar na may pinakamalaking entablado ay ang Workers' Stadium. Ang pagsasaayos para sa Workers' Stadium ay pansamantalang itinigil sa loob ng isang buwan dahil dito. Pagkatapos ng matinding paghahanda, sa wakas ay natapos na nila ang buong layout para sa pagsasaayos. Ang kaganapan ay isa sa himpapawid ng live sa pamamagitan ng CTV at 18 satellite channel sa parehong oras. Maraming mga tauhan ng media mula sa loob ng bansa at sa ibang bansa ang darating sa pinangyarihan upang magsagawa ng mga panayam at mga ulat. Ang Swallow Capital ay magpapadala ng mga propesyonal upang pangasiwaan ang seguridad at kaligtasan ng kaganapan. Binalot ng takip silim ang sinaunang lungsod na ito. May mga bughaw at pulang ilaw na nagniningning sa lahat ng dako, kasabay ng mga kislap mula sa mga kamera ng iba't ibang mamamahayag. Napuno ng mga tao ang stadium ng mga manggagawa. Mahigit 10,000 manunood ang nagpunta rito dahil sa reputasyon nito, at ginagawa nilang hindi maarak ang stadium. Matapos may handa ang lahat, alas 6 ng gabi, sunod-sunod na dumating ang lahat ng mga kagalang-galang na panauhin na may mga invitation card. Sa dalawang gilid ng red carpet ay maraming madamdaming mamamayan at mamamahayag na galit na kumukuha ng litrato. Lahat ng mga estimado na panauhin na may mga invitation card ay parang mga celebrity. Naglakad sila ng nakataas ang kanilang mga ulo at ang mga dibdib ay nagbubuga sa red carpet sa gitna ng dumadagandong na tagay. Nadama nila na ang buhay sa itaas ay napakakaraniwan. Napakalaking eksena. Pagkababa ni Lise sa sasakyan, bumulong si Lise sa sarili at gulat na tiningnan ang eksena sa harapan niya habang naglalakad sa red carpet. Sa sandaling ito, ang mga katabi niya ay ang kanyang ama at tiyuhin. Katabi rin niya si Ben. Napakagaling ng host na ito. Ang ama ni Lise na si Norman Gardner, ay nakaranas ng parehong pagkabigla habang sinabi niya iyon. Remember guys, tingnan mo lang at makinig pero huwag magsalita. Hindi ito ang bahay namin kung saan kami pwedeng mag-amok. Mataimtim na sinabi ng ama ni Ben na si Ian Hall. Nakuha ko. Maingat na tumanggo si Ben. Bigla niyang itinuro ang isang grupo ng mga tao sa kanyang harapan at sinabing, Tatay, Tiyo, hindi ba iyan ang presidente ng Haddock Chamber of Commerce? Dapat ba tayong pumunta at mag-hi? Nagkatinginan sina Ian at Norman. Lumapit sila at nagsimulang makipagpalitan ng mga nakasanayang pagbati sa parehong oras. Sa likod nila, tinanong ni Ben si Lisa, nasaan si Mr. Turner? Hindi ko siya nakikita kahit saan. Mr. Si Turner at ang iba ay pumasok kanina. I'll go find him directly later, mahinang sabi ni Lisa. Nakahinga ng maluwag si Ben. He mumbled, someone who can host an event like this is the true big shot. Ang kanyang background at kapangyarihan ay napakatangi. Nang may sasabihin sana si Lisa, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis niyang hinawakan si Ben at sinabing, Benny, tingnan mo. Hindi ba si Jasper yon? Boyfriend ni Wendy. Napatingin kaagad si Ben pagkatapos niyang marinig iyon. Talagang nakita niya si Jasper na kausap ni Henry. Sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Pagkatapos sabihin kina Ian at Norman, hinawakan niya si Lisa para maglakad papunta sa kanya. Sa sandaling ito, si Henry ay nagrereklamo kay Jasper na may pag-aatubili sa kanyang mukha. Siya ang young master ng Law family, kaya hindi na kailangang sabihin kung gaano kalaki ang kanyang impluwensya. Gayunpaman, kasama ang kanyang personalidad, hindi man lang niya gustong makipag-ugnayan sa mga big shot na iyon. Ikinagalit din niya ang mga ganitong uri ng mapanlinlang na mga pagtatanong tungkol sa kapakanan ng isang tao upang mahalin ang isang tao. Kapatid ko, ayoko talagang nasa tabi ng tatay ko. May mga big shot sa buong lugar at hindi ako naglakas loob na huminga ng malakas, kaya paano ako magkakaroon ng pagkakataong magsalita? Bakit hindi ako makasama sa'yo? Kailangan mong pumunta kahit ayaw mo. Nasa 20s ka na. Mananatili ka bang bata magpakailanman? Mahinang sabi ni Jasper. Maaga o huli, masasanay ka na sa mga ganitong kaganapan. Kung hindi mo talaga kaya, paalisan mo si Anna.
Iniisip ko kung sino ang iiyakan mo kapag si Ana na ang kukuha ng lahat ng ari-arian ng pamilya sa hinaharap. Matapos marinig iyon ni Henry, tumawa siya habang inilipat ang kanyang mga mata. Gumagana rin iyan. Mas magiging masaya ako kung mapapangako mo sa akin si Ana ng sapat na baon bawat taon. Matapos marinig iyon ni Jasper, tumingin siya kay Henry at seryosong sinabi, kaya mo nang maging fully grown man dahil ayaw ng tatay mo na bugbugin ka hanggang mamatay. Napakaganda ng pagmamahal ng isang ama. Bumagsak ang mukha ni Henry. Nang may sasabihin sana siya ay may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 389. Oh, Wendy, seriously binigyan ka ng invitation card. At mayroon kang lakas ng loob na magpakita. Sinama ni Ben si Lisa. Ang dalawa sa kanila ay dumalo sa piging na ito na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan at nakatingin kay Jasper ng may paghamak at paghamak. Tinuyan ni Ben, hindi ko akalain na napaka-ballsy mo. Tinapan ni Lisa ang mukha niya at humajijek. Sabi niya, nagsusuot ka pa nga ng suit. Gaano ka kulit. Sa katunayan, sino mang taong mababa ang ranggo ay magmumukhang ahente ng seguro pagkatapos magsuot ng suit. Binili rin ba ni Wendy ang mga damit na ito para sa iyo? Ang suit na suot ni Jasper ngayon ay ang idinisenyo ni Ana sa sarili niya noon. Isinuot ito ni Jasper sa Harbor City at ito ang pangalawang beses na isinuot niya ito. Nakaramdam na ng asar si Young Master Lo. Nang marinig niyang sinabi ng dalawa na pangit ang damit ni Jasper, agad na sumibol ang apoy ng galit sa kanyang puso. Saan nanggaling ang dalawang tanga? Wala ka bang kakayahan na gumawa ng mga panghuhusga? Hindi mo ba nakikita na kausap ko ang lalaking ito? F***sick off. Natigilan sa mga salita sina Ben at Lisa matapos silang sigawan. Tumingin si Ben kay Henry na may kasama sa kanyang mukha. Nang makita niya si Henry ay may pambihirang ugali at isang flamboyant, bossy aura, alam niyang hindi ito isang bagay na mayroon ang isang ordinaryong tao. Dahil dito, pinigilan niya ang kanyang sama ng loob at ungol. Sino ka? Parang hindi kita kilala. Hindi ka ba lalampas ng kaunti dahil sinisigawan mo ako ng walang dahilan? At hindi ka na over the top para magsalita ng ganyan, you bellend. Natuwa si Henry. Halatang pinagtatawanan ng dalawang ito si Jasper sa paraan ng pagsasalita nila. Dahil dito, napangiti si Henry at sinabing, gusto kitang sigawan, kaya gagawin ko. Kapag gusto kitang bugbugin, diretso akong lalagyan ng sako sa ulo mo at itatapon kita sa dagat para pakainin ang mga isda. Sino ka sa tingin mo? Ikaw na ba talaga ang samuka ng kalokohan sa harap ko? Namula ang mukha ni Ben. Wala pa siyang nakitang napakayabang noon. Agad siyang sinigawan ni Henry pagkatapos ng hindi pagkakasundo at sinabi pa ang mga kasuklam-suklam na bagay. Sa harap ng pagmamataas ni Henry, naisip ni Ben na ang kanyang ugali ay mas mabait at mas mabait kung ikukumpara. Nang may sasabihin sana siya, sabi ni Lisa, Benny, huwag tayong yumoko sa kanyang level. Isipin mo na lang, gaano kaya kahusay ang isang mababang antas na tulad ni Jasper. Ang isa ay mababa ang halaga at ang isa ay wala kahit na panloob na kalidad. Hindi ba perfect match ang dalawang ito? Habang sinasabi niya iyon, ngumiti si Lisa at mayabang na sinabi, we're people on the high level. Ang mga mahihirap na taong ito ay marunong lamang sumigaw sa iba, ngunit hindi sila makakarating sa antas kung saan tayo naruroon. Humagalpak ng tawa si Jasper pagkatapos niyang marinig iyon. Kung sinabi nilang si Henry ay isang taong mula sa mababang antas, hindi magkakaroon ng maraming matataas na antas na tao dito sa eksena sa kasalukuyan. This time, talagang naaliw si Henry. Bagkus, sa sobrang galit niya ay naaliw siya. Itinaas ni Henry ang kanyang daliri at itinuro ang kanyang ilong. Tumingin siya kay Lisa at sinabing, matagal na akong nabubuhay sa mundong ito at ito ang unang pagkakataon na tinawag akong mababang antas na tao na walang panloob na kalidad. Turk, binibigyan kita ng 3 segundo para sabihin sa akin kung ano ang trabaho ng iyong ama, anong uri ng kumpanya ang mayroon ang pinakamamahal na matanda sa iyong pamilya, at kung sino ang mayroon ka sa iyong pamilya. Naging malamig ang ekspresyon ni Lisa. Ngumisi siya at sinabing, bakit? Ihahambing mo ba ang background ng pamilya mo sa background ko? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ikumpara mo, karapat-dapat ka ba?
Itinuro ni Henry ang mukha ni Lisa at sumigaw, "Maganda ang mukha mo ngunit napakalaki ng opinyon mo sa sarili mong kakayahan." Pagkasabi niya nun, nilinggan ni Henry si Ben. Malamig niyang sinabi, "At ikaw, paano kung i-castrate kita at sumailalim ka sa pagpapalit ng kasarian?" Huminga ng malalim sina Ben at Lisa. Namula ang mga mata nila sa galit. "Damn it, anong sinabi mo?" Ungol agad ni Ben. "Sabi ko, ipapas-exchange kita. Pagkatapos, ibebenta ko ang babaeng katabi mo sa isang malayong gubat kung saan." "Naiintindihan mo ba?" Ngumisi si Henry. Kanina pa siya miserable, pero biglang sumulpat ang dalawang kawawang mukhang padyak na ito at nagsimulang kumilos na parang mga tanga sa harapan nila. Kung hindi niya sila tuturuan ng leksyon, sino? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 370. Galit na galit sina Ben at Lisa kaya nanginginig sila. Hindi pa sila nagkaroon ng isang tao na umaatake sa kanila ng ganoon ka-wild sa buong buhay nila. Ang pinakamataas na kayabangan at pagmamalabos ni Henry na lumabas sa kanyang katawan bilang isang hedonistikong anak ng mayayamang magulang ay nagawang masupol sila. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Ben ang pambihirang kahihiyan at kahihiyan na ito. Tumingin ng diretso si Ben kay Henry at malamig na sinabi, "Stop yapang. Gawin mo kung may lakas ka ng loob. Sino ka sa tingin mo? Kung ang Diyos ang boss, ikaw ang pangalawa niyang namamahala. Hindi mo alam kung sino ang papatay kung sino kapag nangyari iyon." Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama. Sabi niya, "Sige, subukan mo. Hindi ko alam kung pangalawa akong namamahala kung si God ang amo, pero sigurado akong matapakan ko ang mukha mo at loayan ka." "Damn, may lalaki at babae tayong dumb asterisk SS dito. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi Lo ang apelyido ko." Sino si Henry Lo? Siya ang numero 1 hedonistic na anak ng mayayamang magulang sa bansa. Kung siya ay kumilos na parang isang mandar ambong, kahit ang Diyos ay manginig sa ilalim ng kanyang mga paa. Simula nang intindihin niya ang mundo, sapat na para bumuo ng linya ang mga anak mula sa mayayamang magulang na binubuli niya. Ang mga taong mababa ang ranggo tulad ni Ben at Lisa ay hindi man lamang kwalipikadong sumilip kung sila ay inayos ayon sa seniority. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Henry nang makitang galit na galit ito. "Sige, huwag kang gumawa ng eksena. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo kapag lumabas tayo." Ang tanging tao sa mundo na makakapigil kay Henry bukod sa Old Master Lo, Zachary, at Anna ay si Jasper. Walang ibang dahilan kung hindi ginamit ni Jasper ang sarili niyang kakayahan at kapangyarihan para talagang sumuko sa kanya ang iyang master na ito. Matapos marinig ni Henry ang sinabi ni Jasper ay napaawang ang labi niya. Ginamit niya ang isang mapanganib na tingin upang tingnan sina Lisa at Ben bago tumawa ng kakaiba. "Pakikinggan ko ang aking bayaw ngayon bilang paggalang. Gayunpaman, hindi pa kami tapos. Wait lang kayong dalawa, dumb asterisk S's." Napangisi si Ben. Kung sino ang mag-check out ay ang duwag. Pinag-cross ni Lisa ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at mayabang na tumingin kay Henry. Ngumisi siya at sinabing, "Papatayin kita kung kailan ko gusto pagkatapos kong kamustahin si Mr. Turner." "Mr. Turner," napangisi si Henry. "Eric Turner, sa tingin mo, ang tandang iyon ay maglakas loob na kumilos kung tatawagan mo siya sa harap namin. Nagkataon lang na naasar ako sa kanya, so get him over if you have the balls." Nagbago ang ekspresyon ni Lisa. Nang marinig niya ang mayabang na tono ni Henry, naramdaman niyang may mali. Tinanong niya, "Sino ka?" Tiningnan ni Jasper ang oras at napagtantong malapit na ang oras. Pinutol niya ang kanilang pag-uusap at sinabi kay Henry, "We should go." Ngumisi si Henry kay Lisa. "Lo ang apelyido ko. Magtanong ka sa paligid kung ilan ang mga tao sa 10,000 dito ngayong gabi ang may Lo bilang kanilang apelyido." Pagkasabi niya nun, humakbang palayo sina Henry at Jasper. Pagkaalis nilang dalawa ay natatarantang nilinggan ni Lisa si Ben. "Benny, Lo daw ang apelyido niya, kilala mo ba siya?" Gayunpaman, hindi nakuha ni Lisa ang sagot ni Ben pagkaraan ng napakahabang sandali. Natarante siyang lumingon para tingnan siya, ngunit ang nakita niya ay ang maputlang mukha ni Ben. Batas. Hindi kaya isa siya sa mga batas. Paano ito posible? Ang mga batas ay isa sa 4 na mayamang pamilya sa Harbor City. Bakit sila nandito?
Nang sabihin ito ni Ben, nanginginig ang buong katawan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 371. Sa una, hindi niya iuugnay ang sinuman na may lo bilang kanilang apelyido sa isa sa apat na mayamang pamilya sa Harbor City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang apelyido ngunit ito ay hindi masyadong bihira na ito ay hindi umiiral. Maraming mga tao na may parehong pangalan at apelyido, pabayaan ang parehong apelyido. Gayunpaman, bago siya dumating dito, narinig ni Ben ang kanyang ama na nagsasabi na ang kaganapang ito ay napakataas ng klase. May posibilidad na nandito ang apat na mayamang pamilya. Matapos pag-ugnayin ang dalawa, isang nakakatakot na pag-iisip ang lumitaw sa utak ni Ben. Hindi pwede. Maputi rin ang mukha ni Lisa sa sobrang takot. Huwag kang mag-overthink sa ngayon. Mag-isip ng paraan para makipag-ugnayan kay G. Turner para tanungin kung narito ang mga batas. Kung sila talaga, dapat mag-isip tayo ng paraan, sabi ni Ben na may nakakakilabot na mukha. Sa sandaling ito, sa panloob na lugar, umupo si Eric sa upuan niya. Kagagaling lang ni Brad matapos makihalubilo sa iilan niyang kaibigan na malapit sa pamilya. Minaliit namin si Jasper. Malungkot na bamantong hininga si Brad. Napabuntong hininga si Eric at sinabing, swerte lang siya. Pinandilatan ni Brad si Eric at galit na sinabi, bakit hindi ka maswerte? Ang swerte ay isang uri din ng kakayahan. Mas mababa ka kay Jasper sa sinabi mo lang. Sabi ni Eric habang hindi kumbinsido, Tay, bakit palagi mong binabawasan ang prestihiyo ko sa paggamit ng ambisyon ng iba? Si Jasper ay tinatapakan ng aming mga ulo at sinasakyan kami ng magaspang na sapatos, ikaw ba? Tretuhin ito na parang hindi nangyari. Malamig na sabi ni Brad, tinuturuan kita kung paano lumago. Alam mo ba na halos lahat ng mga aristokrata sa Harbor City ay nakuha ni Jasper sa kaganapang ito sa pagkakataong ito? Nakuha niya ang lahat mula sa apat na mayamang pamilya. Nandito ang lahat sa mga pamilyang iyon. Old Master Lo, Wallace Langdon, Joe Langdon, at Spencer Boyle. Nandito silang apat, wala man lang kapangyarihan ang lolo mo na yayain sila, lalo na tayong dalawa. Nagulat si Eric nang marinig iyon. Paano ito posible? Sa anong dahilan? Kahit na siya ay may malapit na relasyon sa mga batas, ang pagpapakita ng Zachary Law ay dapat na ang limitasyon, hindi ba? Hindi lang si Old Master Law ang nandito kundi ang iba pang mga pinuno ng apat na mayamang pamilya. Dad, nagbibiro ka ha? Ngumisi si Brad at sinabing, wala akong oras para makipagkulitin sa iyo. Hindi mo ba nakita na nandito rin ang lolo mo? Ayaw niyang sumama, pero kung narito ang mga pinuno ng apat na mayayamang pamilya at marami sa mga big shots mula sa mga nakatataas ang nagdesisyon na magpakita sa huling minuto, ano pa ang lolo mo? Ang mga nakatataas ay may napakagandang impression kay Jasper. Dapat mong malaman na ang apat na mayamang pamilya ay kumakatawan sa Harbor City. Kahit na 3 taon na ang lumipas mula ng ibigay, bukod sa mga batas mula sa apat na mayayamang pamilya, ang iba pa sa kanila ay may malabong relasyon sa mainland. Ano ang mapatunayan nito ngayong nagagawang imbitahan silang lahat ni Jasper ng sabay-sabay? Ibig sabihin, handang makipagtulungan ang apat na mayamang pamilya sa mainland sa pamamagitan ni Jasper. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Nakaupo si Eric sa sofa na paimpal. Bumulong siya, paano iyon posible? Ilang taon na siya. Anong ginawa niya? Hindi ako naniniwala dito. Napabuntong hininga si Brad pagkatapos niyang tingnan ang kanyang dismayado at hindi kumbinsido na anak. Aniya, alam kong may buhol ka sa puso mo, pero kung gusto mong lumakas, kailangan mong kilalanin na malakas din ang kaaway mo. Ang iyong pag-unlad ay tumitigil lamang kung patuloy mong minamaliit ang iyong mga kaaway. Noon, naghohast si Jasper ng 100 bilyong plano sa pagliligtas sa merkado sa Harbor City. Malaki ang utang na loob sa kanya ng buong matataas na uri ng lungsod. Ito ang antecedent. Hinahangaan ni Old Master Law si Jasper. Matanda na siya pero ginamit niya pa rin ang status niya para tulungan si Jasper na mahawakan ang sitwasyon. Tumakbo pa siya at hinayla ang mga string para sa kanya. Si Jasper ay mayroon lamang kung ano ang mayroon siya ngayon pagkatapos ng kombinasyon ng iba't ibang mga elemento. Ito ay hindi isang bagay na maaari lamang kumita ng swerte gaya ng sinabi mo. Ang bastos na iyon ay napakahusay na tao.
I wonder if you're lucky or unlucky na ipinanganak ka kasabay niya, mahinang sabi ni Brad. May mga buntong hininga at panaghoy sa kanyang tono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 372. Namuti ang mukha ni Eric. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng napakahusay na papuri para kay Jasper mula sa bibig ng kanyang kagalang-galang na ama. Mr. Turner, isang babaeng nagngangalang Lisa Gardner sa labas ang nagsasabing gusto kanyang makita. Isang lalaki ang kumatok sa pinto ng private room bago pumasok. Magalang niyang sabi kay Eric na mukhang balisa. Kumunat ang noo ni Eric at mukhang medyo asar. Wala na siyang panahon na makisali sa mga babaeng ito. Pumunta ka. Ang mga negosyanteng ito mula sa Haddock ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa amin, sabi ni Brad kay Eric. Malungkot na tumanggaw si Eric at lumabas ng pinto. Nang maglakad siya sa harap ni Lisa, si Eric ay naglagay na ng malumanay at matamis na ngiti sa kanyang mukha. May maitutulong ba ako sa iyo, Lisa? Pinigilan ni Eric ang init ng ulo at malumanay na nagtanong. Labis na nabawasan ang gulat ni Lisa nang makita niya si Eric. Sa kanya, walang sino man at walang hindi kayang hawakan ni Eric sa mundong ito. Kung hindi niya kaya ng mga Turner. Sino ang nangahas na tumawid sa Turners? Eric, narinig ko, ang pamilya ng Lo mula sa 4 na mayamang pamilya sa Harbor City ay narito, totoo ba iyon? Tanong ni Lisa. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata at hindi siya sinagot. Tinanong niya, paano mo nalaman? Namuti ang mukha ni Lisa habang sinabing, nakabangga kami ni Benny na may Lo ang apelyido niya, kami. Bago natapos ni Lisa ang kanyang pangungusap, sumabad si Eric at nagtanong, nagkaroon ba kayo ng alitan? 3 lang ang lalaki sa pamilya ng Lo, Old Master Lo, Zachary Lo, at Henry Lo. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng salungatan sina Old Master Lo at Zachary sa mga taong tulad ni Lisa at Ben. Ang tanging iba pang posibilidad ay si Henry. Sa init ng ulo ni Henry, nagngangalit si Eric. Kung hindi niya kayang labanan si Henry, ang anak ng Ab**Turk na iyon, gusto niya itong balatan ng buhay. Gayunpaman, hindi niya magawa iyon dahil walang ganoong kakayahan ang kanyang pamilya. Napakagatlabi si Lisa at tumanggo. Napakamayabang ng Lo na iyon. Hindi na nakatiis si Benny kaya pinagalitan niya ito. Isa ba talaga siya sa mga batas mula sa Harbor City? Tanong ni Lisa. Pagkatapos noon, hinailan ni Lisa ang manggas ni Eric at nagmamakaawa. Eric, kailangan mong tulungan ako ni Benny. Sinabi ng lalaking iyon na ibebenta niya ako at ipapadala ako sa ilang liblib na kagubatan at ipas-exchange si Benny. Kung tutusin sa ekspresyon niya, hindi ko akalain na nagbibiro siya. Wala na sa mood si Eric na makitungo kay Lisa ng magalang. Galit niyang inalis ang kamay ni Lisa at itinuro ang ilong nito. Umiling-iling siya, you're a **s. Sa tingin mo ba ikaw ang lahat ng iyon? Kaliwat kanan na lang ang ginagawa mo araw-araw. At ngayon gusto mong ayusin ko itong gulo para sa iyo. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Henry Lo? Siya ay isang baliw. Lahat ng tumatawid sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Sa tingin mo gaano ako kalakas? I can't settle this matter with him, pero kahit kaya ko, hindi ko gagawin. Marami na akong mga bagay na nakakainis sa akin at kayo pa ang nanggugulo sa akin. F***sick off. Pagkatapos sigawan ni Eric si Lisa, tumalikod na ito at bumalik sa private room niya. Napatulala si Lisa at tuluyang natulala. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Ang malaking gulat at kahihiyan ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Lisa. Siya ay labis na napahiya, at nag-isip siya ng napakatagal. Wala na siyang pakialam habang nagmamadaling hinawakan ang kamay ni Eric. Nagmamakaawa siya habang humihikbi, Eric, you have to help me. Hindi namin alam kung sino siya. Paano natin malalaman na magiging ganito ang mga bagay? Kung tutulungan mo ako, hahayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Nang marinig ito ni Eric ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos pag-isipan sa kanyang puso, malinaw na sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan ni Lisa at Ben bilang mga negosyante mula sa Haddock. Sila talaga ang kailangan ng kanyang pamilya ngayon. Para naman kay Lisa, interesado rin siya sa kanya. Kung itatapon lang niya, lahat ng ginawa niya noon ay walang saysay at nakakahiya.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 373. Naiintindihan ko. Dapat bumalik ka muna. Dadalhin kita para kausapin si Henry pagkatapos ng event para malaman kung matatapos na natin ito. Sa huli, nagngangalit si Eric at sinabing, parang nakahawak si Lisa ng straw na negal iligtas buhay. Mabilis siyang tumango. Okay. Kuwit. Matapos ang pakikilahok ni Jasper, hindi lamang sina Dawson, Chris, at Jim ang nakakuha ng mga invitation card, ngunit nakakuha pa sila ng isang log na nasa pinakaharap. After bringing Wendy into the log, Jasper said to her, marami pa akong dapat asikasuhin. You should stay here, pupuntahan kita kapag libre na ako. Mahinang sinabi ni Wendy, you should go handle your business, ayos lang ako dito. Kailangan ko ring makita ang ilan sa aking mga kaibigan mamaya. Ngumiti si Jasper at sinabing, tingnan mo ang langit pagkaraan ng 10 minuto. May konting surpresa ako sa iyo. Napakurap-kurap si Wendy at nagtanong, anong sorpresa? Sinabi ko sa iyo na ito ay isang sorpresa, kaya syempre, hindi ko masasabi sa iyo kung ano ito ngayon. Pinisil ni Jasper ang ilong ni Wendy ng buong pagmamahal. Pagkasabi niya nun ay binati ni Jasper si Dawson at ang iba pa sa loob ng log. Dad, Uncle Yap, Mr. Quarles, pupunta ako ngayon. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa staff sa labas. Tumango si Dawson. Mabilis na tumayo si Chris. Tumango siya at yumoko sa baywang bago magalang na sinabing, Mr. Lane, sige lang sa mga bagay mo. Magiging okay tayo dito. Mas relaxed si Jim. Tumawa siya at sinabing, go on. Ngumiti si Jasper. Matapos tingnan si Wendy ay umalis na siya sa loob. Pagkaalis ni Jasper, bahagyang gamaan ang loob ni Chris. Pagkaupo niya, hinagkan niya si Dawson, Dawson, iba na talaga ang magiging manugang mo. Napangisi si Dawson. Ang kanyang mukha ay kumikinang at siya ay labis na pinarangalan. Oo naman. Sino ako? Sa tingin mo ba makakahanap ako ng masamang magiging manugang? Bahagyang namula si Wendy. Sabi niya habang hindi nasisiyahan at naiinis, Dad, what are you talking about? Bakit mo siya tinatawag na future son-in-law mo? At anong meron kay Jasper? Bakit Tay, din ang tawag niya sa'yo? Tinawag kanyang joke last time sa harap ko. Sa tingin mo ba hindi niya sinasamantala ang anak mo? Humalaklak si Jim at sinabing, gusto kong magkaroon ng anak na babae para mapakinabangan ko rin siya. Sa kasamaang palad, hindi ako biniyayaan ng ganoon. Tito Yap, hindi ka nagpapakita ng magandang halimbawa bilang isang elder. Kuwit, 6:59 p.m. Magsisimula ang kaganapan sa 1 minuto. Mahigit 10,000 katao sa Workers' Stadium ang tumahimik. Tahimik silang naghihintay sa pagsisimula ng kaganapan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao na walang pagod na nagtrabaho sa loob ng ilang buwan para sa kaganapang ito ay nalulula sa emosyon. Ito ang oras upang makita ang mga resulta ng kanilang pagsusumikap. Ang mga manunood na nasa harap ng mga telebisyon at ang mga manunood sa labas ng stadium ay nasa sabik at umaasa rin. Lahat sila ay naghihintay na matapos ang huling minuto. Sa pinakakagalang-galang na core area, si Old Master Lo at ang iba pang mga pinuno ng 4 na mayayamang pamilya ay nakikipag-chat sa ilang malalaking shot. I wonder kung anong klaseng event ang inihanda ni Jasper. Siya ay gumagawa ng isang matandang umutot na tulad ko na nasa sabik. Ang matandang master ay tumawa at sinabi, balita ko, marami siyang inihanda na segments. I think it should be great, nakangiting sabi ng isa sa mga big shot. Dapat sanayin ng isang kabataang tulad niya ang kanyang sarili sa mga ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, sa kanila nakasalalay ang kinabukasan, said another big shot. Nagkatinginan sina Joe at Spencer habang tumatawa. Kung ibang tao ito, baka hindi nila ito kakayanin ng maayos. Gayunpaman, dahil si Jasper ito, tiwala kami sa binatang ito. Nagkatinginan ang ilang malalaking kuha. Ang isa sa kanila ay tumawa at sinabing, narinig ko ang ginawa ng kabataang ito ng mahusay sa panahon ng krisis sa pananalapi sa Harbor City. Maaari lamang kaming tumingin sa mga ulat habang kayo ay naruroon upang maranasan ito mismo. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung paano nangyari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 374. Sa sandaling ito, si Zachary,
na nakaupo sa isang sulok, ay tiningnan ni Old Master Lo. Mabilis siyang bumangon at sinimulang ikwento sa kanila ang lahat ng nangyari noon. After the big shots heard that, tumanggo sila at sinabing, not bad talaga. Kaya niyang hawakan ang pressure mula sa kanluran. Mahusay ang pagganap ng binatang ito. Napangiti si Old Master Lo at sinabing, eksaktong naisip ko. Dahil kaming mga matatandang umutot ay nasa paligid pa rin, kailangan naming suriin ang mga mahuhusay na kabataang ito at bigyan sila ng higit pang mga responsibilidad. Sa ganoong paraan, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pangmatagalang plano sa hinaharap. Si Kennedy ay nakaupo sa isang sulok. Habang nakikinig sa big shots na walang tigil na pinupuri si Jasper, malamig siyang tumawa sa kanyang puso. Purihin mo pa siya. Mas mabuti pa kung hanggang langit ang papuri mo sa kanya. Sa pag-akyat niya, mas lalo siyang mahuhulog. Mamamatay siya ng mas kakilakilabot na kamatayan sa ganoong paraan. Kung mas marami siyang inaasahan sa kanya, mas magiging pressure siya. Si Jasper ay nasa 20s, wala pa sa 30s. Kakayanin kaya niya ang ganoong kabigat na pasanin. At saka, palaging may mga taong ayaw sa kanya. Halimbawa, ang dalawa pang big shot. Nakangiti sila this entire time na walang sinasabi. Kuwit, sir, 30 seconds na lang. Magalang na sabi ni Ted Swanson kay Jasper. Tumango si Jasper at sinabi kay Ted, we have to start on time. Hindi tayo pwedeng malate o maaga kahit isang segundo lang. Tinapik-tapik ni Ted ang sarili sa dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, sir. Itinugma namin ang aming mga relo bago pa man upang may pangako kung tumpak kami hanggang sa pangalawa. Kahanga-hanga ang mga tao mula sa Harbor City. The effects later will be so exceptional, sabi ni Ted habang nakangisi. Ngumiti si Jasper at huminga ng malalim. Inangat niya ang kanyang ulo upang mataimtim na tumingin sa kalangitan sa gabi sa itaas ng Workers' Stadium. Pagkatapos ng araw na ito, walang sino man sa bansang ito ang makakalaban sa Easy Media. Pagkatapos ng huling segundo, alas 7 ng gabi sa tuldok, opisyal na nagsimula ang celebratory banquet para sa Swallow Capital na nakakuha ng karapatang mag-host ng Olympics. Boom boom boom. Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang nagmula sa malapit sa Workers' Stadium. Nagkatinginan ang maraming mamamayan na hindi alam kung ano ang nangyayari. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Tingnan mo, paputok. Itinuro ng isang mapagmasid na tao ang langit at tuwang-tuwa na sumigaw. Sa sandaling ito, sa isang piraso ng lupa na sumasaklaw sa 10,000 metro kwadrado malapit sa Workers' Stadium, isang hanay ng mga paputok na may sensinang binalak at inayos ang sabay-sabay na pumuputok sa kalangitan. Hindi mabilang na maliliwanag at napakagagandang paputok ang pumailan lang sa kalangitan, sumasabog sa himpapawid at nagiging walang kapantay na malalaking paputok. Dinadala nila ang pinakahuling biswal na kapistahan sa mundo sa lahat. Ang mga paputok na ito ay espesyal na inutusan ni Jasper sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga nangungunang tagagawa ng mga paputok at paputok. May kabuuang 100,000 paputok, na nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong summer dollars kay Jasper. Ang lahat ay nahuhulog sa napakalaking palabas na ito. Sa sandaling ito, ang hanay ng mga paputok na gamulat sa mundo sa pagbubukas ng seremonya ng Olympics noong 2008 ay wala pa. 10,000 live na manunood at milyon-milyong manunood sa harap ng kanilang mga telebisyon na nanunood ng live na broadcast ay namangha sa binalak ni Jasper. Makikita ng isang tao ang napakagandang paputok saan man naroon ang Swallow Capital. Dagdag pa, ito ay isang tanawin upang makita kung ang isa ay malapit sa stadium. Ito ay labis na nakakabigla at kinilig pa ang kaluluwa ng lahat. Pagkatapos, tumugtog ang malakas at malinaw na pambansang awit. Nang makita ng lahat ang eksenang ito at marinig ang tunog na ito, naramdaman na lamang nila ang pagkulo at pag-ungol ng kanilang dugo sa kanilang mga katawan na hindi kailanman. Pagkatapos, kusang lumabas sa loob ang hindi masabi-sabing pagkagulat at pagmamalaki. Natahimik ang lahat habang nakataas ang ulo para tumingin sa langit. Biglang tumigil saglit ang fireworks. Excited ang lahat at ngayon ay blanko silang nakatingin sa langit. Lahat sila ay nagtataka kung tapos na ang fireworks show. Natapos ito ng lahat ay nasa taas ng kanilang emosyon. Lahat ay nakaramdam ng hindi kasiyahan. Gayunpaman,
Bago pa man kumalat ang kawalang kasiyahang ito sa kanilang mga katawan, biglang tumunog ang mga sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Ngayon, sunod-sunod na fireworks ang kanilang nakikita sa langit. Pagkatapos ng tumpak na pagpaplano, lumitaw ang isang fire dragon na humigit kumulang 1,000 metro ang haba pagkatapos na sumabog ang mga paputok sa himpapawid. Iyon ay isang dragon. Iyon ang totem para sa mga descent ng summer. Ito ay ang gawa-gawang nilalang na inukit sa mga buto ng lahat ng mga inapo ng Summerland at ito ang nilalang na nagpoprotekta sa kanilang mga tao sa loob ng higit sa 1,000 taon. Ngayon, sa Swallow Capital, muling lumitaw ang mythical creature. Ang makatotohanan at dambuhalang dragon ay umabot ng ilang libong metro. Tila pinagpupalan nito ang bansa na sa huli ay tatayo sa tuktok ng mundo pagkatapos makaranas ng hindi mabilang na mga hamon sa bagyo. Ang emosyon ng lahat ay lumundag sa sukdulan sa sandaling ito. Maraming tao ang nagsisigawan. Sila ay nagpalakpakan at nasa mataas na espiritu. Hindi lang sila, kundi pati ang big shots ay sumisigaw sa core area ng Workers' Stadium kung saan naroon ang 4 na mayayamang pamilya. Nakakamangha. Isa sa mga big shot na nakaupo sa gitna na may Old Master Lo sa kanyang kaliwang bahagi ay bumulalas ng isang salita matapos na hindi magsalita sa buong oras. Nasiyahan si Old Master Lo. Panay ang ngiti sa mukha niya this all time. Sa sandaling ito sa loob ni Dawson, tinakpan ni Wendy ang kanyang bibig at nakatingin sa napakalaking dragon sa langit sa gulat at hindi makapaniwala. Maaaring hindi ito makita ng ibang tao, ngunit nakikita niya ito ng malinaw. Sa buntot ng dragon ay may letrang U, na ginawa ng may lubos na pag-iingat. Ito ang sorpresang ibinigay sa kanya ni Jasper. Ito ang regalo na ibinibigay niya sa kanya sa buong view ng libu-libong mga mata habang ang buong bansa ay nagdiwang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wendy ang pagkatunaw ng kanyang puso. Gusto niyang hanapin agad si Jasper at pagkatapos ay sunggaban siya. Unti-unting natapos ang fireworks show, at umakyat sa entablado ang nangungunang 4 na host sa bansa. Opisyal na nagsimula ang piging sa kanilang maalab na boses. Sa mga nangungunang host at lahat ng nangungunang celebrity sa mainland at Harbor City na nagtitipon sa isang lugar, ang piging na ito ay nakatadhana na maalala ng maraming tao. Pagkatapos ng entertainment segment, umakyat sa entablado ang alkalde ng Swallow City upang magsabi ng ilang salita bilang susunod sa huling item sa programa. Sa kabilang banda, tahimik na nanatili si Jasper sa ilalim ng stage. Bilang tagapag-ayos, kakailanganin niyang lumabas sa entablado mamaya para gumawa ng talumpati sa harap ng lahat sa bansa. Tinapos ng alkalde ng Swallow Capital ang kanyang talumpati habang hawak ang mikropono sa gitna ng hiyawan ng lahat. Pagkatapos, sinabi niya, "Ngayon, salubungin natin ang tagapag-ayos ng piging na ito upang magsalita ng ilang salita sa entablado." Ang bawat isa ay crane ng kanilang leeg sa pananabik. Nais nilang makita kung sino ang taong nagbigay sa kanila ng gayong walang kapantay na biswal na kapistahan. Lalo na ang fireworks show na hindi malilimutan ng buong bansa. Masasabing hindi lamang matagumpay na naisagawa ng organizer ang isang salo-salo na makabuluhan, ngunit itinulak din niya ang piging na ito sa tugatog na hindi pa naabot noon. Nagniningning ang spotlight sa entrance ng stage kung saan may kumpiyansa at masiglang umakyat sa stage ang isang binata. Panay ang mga hakbang niya. Kahit na hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa kanya, hindi pa rin siya naguguluhan sa buong oras na ito. Nang makita ni Wendy, na nasa loob, at Anna, nakararating lang dito, ang kanyang figure, kumislap ang kanilang mga mata. Parang mag-uumapo sa kanilang mga mata ang pagmamahal nila sa kanya. Sa sandaling ito, gusto nilang ipahayag sa mundo na ito ang lalaking tinitingnan nila. Ito ang lalaking nakatakdang maging sentro ng atensyon saan man sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 375. Kasabay nito, sina Lisa at Ben, na nag-aalalang masaktan si Henry, ay nakita rin ang figure ni Jasper. Naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit na parang nakuryente. Sumigaw sila sa gulat at hindi makapaniwalang hindi sinasadya. Siya yun. Kilala niyo ba siya? Mabilis na tanong nina Ian at Norman nang makita ang mga reaksyon nina Ben at Lisa. Isinasantabi ang natitira, ang tagapag-ayos ng piging na ito ay nakatakdang umunlad pagkatapos nito. Kung ang kanilang mga anak ay maaaring magkaroon ng ilang mga koneksyon sa isang tao sa antas na ito,
Nangangahulugan ba ito na ang kanilang pamilya ay swerte? Nagkatinginan sina Ben at Lisa at nakita nila ang maputlang mukha ng isa't isa. Paano sila maglalakas loob na magsabi ng totoo? Mayroon silang koneksyon sa kanya, ngunit ito ay isang kakilakilabot. Naalimpungatan si Lisa nang maalala niyang tinawag niya si Jasper na isang mababang antas na tao at isang hillbilly sa napakaraming iba't ibang paraan. Gayunpaman, siya ang mababang antas na tao ngayon. Marahil ang dahilan kung bakit sila nagawang magpakita ay hindi dahil sa kung gaano kalakas ang mga Turner, ngunit ito ay dahil si Jasper, ang organizer, ay gustong makita ang kanilang mga ekspresyon pagkatapos nilang malaman ang katotohanan. Gustong-gusto ni Lisa na gumapang sa isang butas. Hindi rin ito kinaya ni Ben. Halos malunod siya sa takot at panghihinayang. Kung alam niyang may nakakatakot na background at identity si Jasper, hindi sana siya magkakaroon ng lakas ng loob na habulin si Wendy. Ngayon, ang dalawang ito ay hindi pa naaayos ang usapin ng kanilang pagkakasala kay Henry nang biglang ibunyag na si Jasper ay makapangyarihan at may napakalaking background. Pakiramdam nila ay nasa panaginip sila. Sa pagkakataong ito, nasa malaking problema tayo, napabuntong hininga si Ben at sinabing walang kulay ang mukha. Naisip ito ni Lisa at inaliw siya, na nagsasabing, Benny, huwag kang mag-alala. May paraan para maibalik ito. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Ben at tumingin kay Lisa. Huminga ng malalim si Lisa, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matalino. Mukhang malayo ang paningin niya sa sandaling ito. She said, actually, ang pinakamahirap ay handle ay si Henry. The rest will be easy once we settle him. Kahit na mas makapangyarihan si Jasper kaysa sa inaakala natin, ano? Hindi siya isa sa apat na mayayamang pamilya. Isa lang siyang tao na sumusubok na makipag-ugnayan sa kanila ng higit. Hindi man siya ang inaakala nating low-level na tao noon, I don't think he's that powerful, right? Kumunat ang noo ni Ben at napaisip. Wala naman siyang sinasabi. Mister, nangako si Turner na tutulungan niya kaming makausap si Henry. Kapag nangyari iyon, sa tingin mo ba ay magagawa ni Jasper ang anumang bagay kapag nagpakita si Mr. Turner at binalaan siya? Bahagyang tumango si Ben nang sabihin iyon ni Lisa. Kung ganon, wala lang si Jasper. Pero, nakita ko kanina na baka kaibigan niya si Henry. Kakausapin ko si Jasper mamaya at hanapin mo si Mr. Turner. As for the rest, we'll figure out kung ano ang gagawin pagdating ng panahon, Ben gave the final verdict and said. Kuwit. Sa sandaling ito, nakatingin si Eric kay Jasper na nakatutok sa kanya. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya rin. Namumutla ang mukha ni Eric, at naramdaman na lang niya ang pangangati at pagkatuyo ng lalamunan. Kahit na natalo na siya ni Jasper noon, hindi niya tinanggap ang kanyang kapalaran at patuloy na gustong maghiganti sa buong oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito nang tinitingnan niya si Jasper, naramdaman ni Eric ang isang malaking pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Pareho tayong bata, pero paano ka mas magaling sa akin? Paano ako maghihiganti sa iyo? Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang puso ay napuno ng ayaw. Noon pa man, lahat ng tao ay naiinggit sa kanya, at ito ang unang pagkakataon na nagseselos siya sa ibang taong kasing edad niya. Dagdag pa, ang selos na ito ay hanggang buto. Nangako ka ba kay Lisa na tutulungan mo siyang kausapin si Henry? Iniwas ni Brad ang hindi mabasang tingin kay Jasper at walang pakialam na nagtanong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 376. Tumango si Eric at seryosong sinabi, tungkol ito sa pakikipagtulungan ng pamilya sa mga business people from Haddock, kaya hindi kami madaling sumuko. Kung hindi, mawawalan ng saysay ang lahat ng ginawa natin noon. Pwede nating subukan. Ang iyong mga alalahanin ay maayos, ngunit kailangan mong mag-ingat. Kung tungkol lang ito kay Henry, isa lang siyang hedonistic na anak ng mayayamang magulang. Kung makapagsalita ka ng maayos sa kanya, madali itong lilipas. Gayunpaman, kung ito ay nauugnay kay Jasper, pagkatapos ay kailangan mong alisin ang iyong sarili mula dito ng mabilis. Nang marinig ni Eric ang sinabi ni Brad ay parang mapait ang mukha nito. Malungkot niyang sinabi, mas nakakatakot ba si Jasper kaysa sa mga batas? Walang pakialam na sinabi ni Brad, hedonistic na anak lang si Henry ng mayayamang magulang at pinahahalagahan niya ang kanyang imahe.
Kung bibigyan mo siya niyan, magiging maganda ang lahat. Gayunpaman, paano pareho si Jasper? Kung siya ay kasangkot dito, ito ay maaaring hindi isang problema ng pagpapakita sa kanya ng dignidad o hindi. Matapos ang isang buntong hininga, ipinatong ni Eric ang kanyang kamao sa kanyang tuhod. Malungkot ang ekspresyon niya. Kuwit, mabuti man o masama ang pakikitungo niya sa isang tao, sa sandaling ito, walang nakakapigil sa paglalakad ni Jasper papunta sa gitna ng entablado. Matapos makipagkamay ng matalik sa mayor, kinuha niya ang mikropono. Mapagpakumbaba siyang nagpasalamat sa alkalde bago tumalikod ang alkalde para umalis. Ngayon, kaharap niya ang libu-libong miyembro ng audience. May kumpiyansa at kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang nakakaakit na boses ay lumutang sa pandinig ng lahat. Masaya ba ang handaan ngayong gabi? Sa panahon kung saan ang mga tao ay nagbibigay pa rin ng mga solemna na talumpati sa entablado at walang nag-aalala tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga manonood, ang pambungad na mga salita ni Jasper na hindi isang tradisyonal na pagbati ay kaagad. Ginawa ang mga miyembro ng madla na walang kapantay na nasa sabik at na-refresh. Oo, umalangaw-ngaw sa lahat ng sulok ang mga matunog na sagot, at halos malunod si Jasper sa ingay. Lalong lumiwanag ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi katakataka na lahat ng pangunahing tauhan ng mga nobela sa web na nabasa niya bago siya muling magkatawang tao ay gustong maging isang tanyag na tao pagkatapos nilang lumipat o muling magkatawang tao. Ito ay isang magandang pakiramdam. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Jasper na hindi niya gusto ang pamumuhay sa ilalim ng spotlight. Mainam na maranasan ito paminsan-minsan. Mas angkop siyang maging pinuno ng isang financial group. Ang paghawak ng kayamanan ay mas makabuluhan kaysa sa pagiging isang celebrity. Lalong naging formal ang pagsasalita ni Jasper. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang opisyal at formal na kaganapan. Magiging backfire ito kung mayroong masyadong maraming entertainment. Hanggang ngayon, naabot ng piging na ito ang inaasahan ni Jasper. Pagkatapos ng kanyang huling linya, ang piging ay natapos ng perpekto sa gitna ng hindi mabilang na malungkot na mga buntong hininga. Umalis sa lugar ang live na madla at mga marangal na bisita sa maayos na paraan. Matapos utusan ni Jasper sina Ted at Ryder na tulungan ang mga taong papalabas sa lugar, lumingon siya at nakita niya si Anna na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Ikaw ang pinakagwapo dito ngayong gabi. Tumingin si Anna kay Jasper at sinabing may matamis na ngiti. Lumapit sa kanya si Jasper at ngumiti. Sabi niya, sabi mo na delay ang press conference para sa iyong fashion line at kailangan mong manatili ng mas matagal sa Waterhoof City, kaya naisip ko na hindi ka makakarating ngayon. Itinaas ni Anna ang kanyang kamay para isukbit ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Aniya, importanteng araw para sa iyo ang araw na ito, kaya tiyak na darating ako. Hindi ko na sinayang ang oras ko pagdating. Ito ay kamangha-manghang. Salamat, nakangiting sabi ni Jasper. Sa sandaling ito, narinig ni Anna ang mga yabag na paparating. Lumingon siya at nakita si Wendy. Ngumiti siya kay Jasper at sinabing, sige, magsaya ka kasama ang girlfriend mo. Hahanapin ko ang tatay ko. Sige, tatawagan kita mamaya, sabi ni Jasper. Bahagyang tumawa si Anna bago tumalikod at naglakad palayo. Pagkaalis ni Anna, lumingon si Jasper at naramdaman niyang nanlabon na ang paningin niya. Nakalanghap siya ng matamis na amoy at naramdaman ang malambot na katawan sa kanyang mga braso. Hinaplos ng mabangong hangin ang kanyang mukha at pagkatapos, sinabi ng magandang babae na may kagalakan at bahagyang selos, mukhang masaya kang kausap si Anna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 397. Niyakap ni Jasper ang babae sa kanyang mga bisig at mahinang tumawa, nakita mo ba ang munting sorpresa na inihanda ko para sa iyo? Inangat ni Wendy ang ulo niya mula sa mga braso ni Jasper. Ang mga mata niya ay kumikinang na parang mga bituin at parang may kausap. Sabi niya, kung hindi mo ginawa ito ng buong katapatan, hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Hindi pinansin ni Wendy ang nagtatakang tingin ng mga tauhan na papalapit sa kanila. Nakapatong lang ang ulo niya sa balikat ni Jasper with peace of mind. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at mamulong. Minsan, iniisip ko na napakaswerte ko na nakilala kita. Ibinaba ni Jasper ang ulo para tingnan ang hindi mapapantayan at walang kapantay na magandang mukha ng babaeng ito. Magiliw niyang sinabi,
Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay, kahit na ano. Napagdesisyonan ko na nung una kitang nakita. Salamat, binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Inisip na lang ni Wendy na pinag-uusapan na lang ni Jasper na magkita silang muli pagkatapos ng maraming taon ng pagtatapos ng high school. Dahil dito, hindi siya nag-aalala. Gayunpaman, hindi niya malalaman ang pangalawang pagkakataon na binanggit ni Jasper ay nagtagal sa dalawang buhay. Babalik ka ba sa amin mamaya? Tanong ni Wendy. Sabi ni Jasper, may gagawin pa ako at medyo gabi na pagkatapos ko. Dapat bumalik ka muna. Tumango si Wendy, at sabay silang lumabas ng hall. Gayunpaman, may nakita silang hindi mapakali na nakatayo sa kabilang bahagi ng koridor mula sa malayo. Ben. Matapos makita sina Jasper at Wendy na sabay na naglalakad palabas, mabilis na naglakad si Ben sa kabila ng kahihiyan at gulat sa kanyang mukha. Mr. Lane, Miss Schuler, hello, bati ni Ben. Ayaw pansinin ni Wendy ang taong ito kaya napabuntong hininga ito at lumingon. Nang makita ang reaksyon ni Wendy, kumaibot ang sulok ng bibig ni Ben. Maaari ka ba naming tulungan? Mahinang tanong ni Jasper. Narinig ni Ben ang mga salita at seryosong tumingin sa ekspresyon ni Jasper. Dumating talaga siya para subukan ang background at ugali ni Jasper. Kung siya ang nagkusa na humingi ng tawad at hindi siya pinahiya ni Jasper, ito ay magpapatunay na si Jasper ay isang organizer lamang. Marahil, baka hindi man lang maglakas loob na saktan siya ni Jasper. Pagkatapos, maaari niyang hayaan si Lisa na gamitin ang relasyon nila ni Eric para turuan ng leksyon si Jasper. Nandito ako para ng tawad sa mga kamangmangan kong salita at gawa noon, Mr. Lane. Hindi ko talaga kilala kung sino ka, kaya patawarin mo ako sa pagiging ignorante at makitid ang isip. Ang saloobin ni Ben ay tila tunay na taos-puso, ngunit ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mga mata ay nagpapakita na hindi siya taos-pusong humihingi ng tawad. Mr. Lane, patawarin mo ako sa pagiging ignorante ko. Nakagawa ako ng ganyang gaff dati. Hindi ko talaga alam na ganoon kakagalang-galang ang katayuan mo. Anong status? Tanong ni Jasper. Hindi na nakaimik ang tanong nito kay Ben. Kasabay nito ang pag-aapoy ng galit sa loob niya. Actually, hindi siya takot kay Jasper kundi kay Henry. Pagkatapos ng paalala ni Lisa, naunawaan din ni Ben. Ano ang mahalaga kung si Jasper ang organizer ng handaan? Siya ay isang tao lamang na sumusubok na worm ang kanyang paraan sa forging isang relasyon sa mga malalaking shot. Malamang na hindi sapat ang kakayahan ni Jasper para imbitahan ang mga big shot na iyon. Dapat lahat ay salamat sa mga opisyal na tungkulin. Kung hindi, walang iba si Jasper. Ilang taon na siya, talaga bang nagawa niyang magkaroon ng ganoon kagandang relasyon sa apat na mayayamang pamilya? Hindi maniniwala si Ben kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Damn, nagpapalabas ka pa nga ngayon. Nagmura si Ben sa kanyang puso. Nakaramdam na lang siya ng sobrang inis na hindi na niya napigilan pa. Sa sandaling ito, galit na tumakbo si Lisa sa ibang lalaki. Malakas na sinabi niya kay Ben, si Benny, talagang iniisip niya na ang lahat dahil sa pagpapakita lang namin ng respeto sa kanya. Hindi ba't salo-salo lang? Ano ang napakahusay tungkol dito? Gaano ka man kalakas, maihahambing mo ba kay Mr. Turner? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 378. Nang sabihin niya ito, hindi niya namalaya na nanginginig na pala si Eric sa tabi niya nang makita si Jasper. Naisip ni Eric na si Lisa ay humihiling sa kanya na tulungan siyang makitungo sa isang maliit na karakter. Maliban kina Henry at Jasper na ayaw ay provoke ni Eric, wala siyang pakialam sa iba. Dahil dito, positibong tumugon si Eric at dumiretso kasama si Lisa. Pero bago pa man siya makalapit ay nakita na niya si Jasper. Bago pa siya makapagsalita ay nagsalita na si Lisa na nasa tabi niya. Nang makita ang mapaglarong tingin ni Jasper, gusto na lang sakalin ni Eric si Lisa saka tumalikod. Anong tinitingin-tingin mo? Naisip ni Lisa na nakatingin sa kanya si Jasper at ngumisi habang nakahalukip-kap ang mga braso sa dibdib. Inaasahan mo bang makita ang aming gulat at panghihinayang mga ekspresyon? Paumanhin, bagamat nagulat kami na ikaw ang tagapag-ayos, hindi ito malaking bagay. Isang handaan lang. Sa tingin mo ba ikaw lang lahat yan? Nagpakita ang mga malalaking shot na iyon dahil sa mga opisyal.
Sa tingin mo ba matatakot kami sa paggamit mo ng malalakas na koneksyon para takutin kami? Pwede bang tumahimik ka na? Nanginginig si Lisa sa gulat pagkatapos ng malakas na dagandong. Natarante siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Eric. Para siyang lalamunan ng mapupulang mata na iyon. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay nag-malfunction ang buong utak niya. Bakit nakatingin sa kanya si Eric na parang kamamatay lang ng kanyang ama? Gusto talagang patayin ni Eric si Lisa ngayon. Ito ba ang maliit na karakter na sinasabi mo? Tanong ni Eric sabay turo kay Jasper. Blunt ka ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang masama. Ang kalahati ng kaluluwa ni Lisa ay umalis sa kanyang katawan matapos siyang tingnan ni Eric. Hindi niya namamalayan na tumango at maingat na sinabi, ano ang problema? Anong problema? Nena si Eric at biglang nagtaas ng kamay para sampilan sa mukha si Lisa. Lumipad palayo sa sampal ang hikaw ni Lisa. Sira na rin ng tuluyan ang kanyang maselang hairstyle, at para siyang multo na magulo ang buhok. May isip na lang kung gaano kalakas ang sampal na iyon. Tinakpan ni Lisa ang mukha niya. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa matapos masampal. Asar pa rin ni Eric. Itinaas niya ang paa niya at sinipa si Lisa. Habang sinisipa siya, umungol siya, sinabi ko ba sa iyo na magdulot ng gulo? Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo? Napakaraming tao ang maaaring durugan ka hanggang sa mamatay at hindi makakuha ng dugo sa kanilang mga sapatos. Sino ka sa tingin mo? Panay ang sigaw ni Lisa habang naghahaman ng pag-iwas sa paa ni Eric. Biglang sumugod si Ben. Hindi siya naglakas loob na pigilan si Eric, kaya't nakatayo lang siya sa harap ni Lisa. Sabi niya habang umiiyak, Mr. Turner, anong nangyayari? Kahit na gusto mo kaming mamatay, dapat ipaalam mo sa amin kung bakit. Huminga ng malalim si Eric, marahas na itinuro ang dalawa, at sinabing, kung gusto mong mamatay, gawin mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong idamay, hindi pa ako pagod sa buhay. Habang sinasabi niya iyon ay napalingon si Eric kay Jasper. Hanggang ngayon, tulala pa rin sina Ben at Lisa. Hindi nila alam kung bakit bigla na lang silang inaatake ng kanilang pinakamalaking taga-suporta. Jasper, hindi ko talaga alam ang tungkol dito dati. Hindi masyadong maganda ang kutis ni Eric. Namumula ang kanyang mukha dahil sa mabangis na galaw mula kanina, ngunit sinubukan niyang sabihin ito sa pinakataktikang tono na kaya niyang sabihin. Mahinahong sabi ni Jasper, alam ko. Hindi ka tanga para i-provoke ako sa oras na ito. Huminga ng malalim si Eric, magalang na yumuko kay Jasper sa ilalim ng nakakatakot na mga tingin ni Lisa at Ben, at sinabing, salamat sa iyong tiwala at pag-unawa. Wala akong balak na maging kaaway mo. Matapos makita ang nakakatakot na eksenang ito, nakalimutan pa ni Lisa ang sakit ng kanyang katawan. Sumigaw siya, paano ito posible? Mr. Turner, sino siya sa palagay niya? Nagbubaw ka talaga sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 379. Hindi man lang lumingon si Eric, pero gusto niyang bumalik at year-okan si Lisa hanggang mamatay. Pagod na bang mabuhay ang paypang babaeng ito? Gayunpaman, may tumulong kay Eric na gawin ang gusto niyang gawin. Dinala ni Henry ang dalawang tao at ikan-away ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, ang dalawang tao ay mahusay na naglabas ng isang rolyo ng tape. Direkta nilang tinakpan ang mga bibig ni Lisa at Ben at itinali ang kanilang mga kamay at paa bago ito itinabi. Huwag kang magdulot ng anumang gulo. Kumunat ang noo ni Jasper. Sina Lisa at Ben ay palaging mga clown na hindi makakarating kahit saan. Ngayong katatapos lang ng handaan, hindi estilo ni Jasper na gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito sa kritikal na sandaling ito. Sumandal si Henry sa threshold, nagsindi ng sigarilyo, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, marami na akong nagawa noon. Habang sinasabi niya iyon, yamakap siya kina Lisa at Ben, bumuga ng usok sa kanilang mga mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang kanilang mga ulo. Sinabi ko na sa inyo na gusto ko kayong paalisan. Imbes na tumakas ka agad, nagkukulitan ka pa sa harapan ko. Sa tingin mo ba ako ay gawa sa luwad? Napuno ng takot ang mga mata ni Lisa at Ben. Patuloy silang nahihirapan at nagbubulungan, ngunit kinakpan ng mga tip ang kanilang mga bibig at pinahirapang marinig ang kanilang sinasabi. Kung tutuusin, mas matalino si Ben.
Tumalikod siya at lumuhad sa lupa. Paulit-ulit niyang tinitigan si Henry habang nagsusumamo sa kanyang mga mata. Tumayo ng tuwid si Henry, ngumisi, at sinabing, alam mo nang humingi ng awa ngayon. Anong ginagawa mo kanina? Ako ay isang mababang antas na tao. Wala akong inner quality, kaya hindi ko ito matatanggap. Habang sinasabi niya iyon ay hindi man lang nilingan ni Henry si Ben. Lumapit siya kay Jasper, pinaikit ang mga mata, at seryosong tumingin kay Eric. Matigas niyang sinabi, bakit hindi natin ayusin ang batang ito habang tayo pa? Nang marinig ni Eric ang mga salitang ito, tumindi ang balahibo sa buong katawan. Siya ay tunay na hindi nag-alinlangan kung si Henry ay isang tao sa kanyang mga salita. Sa ngayon, ang Old Master Law ay nasa Swallow Capital. Kung talagang may ginawa si Henry sa kanya, baka hindi siya maipaghiganti ng mga Turner. Ngayon, ang tanging makapagpapasya sa bagay na ito ay si Jasper. Nang maisip niya ito, nagmamadaling sinabi ni Eric kay Jasper, Mr. Lane, wala akong kinalaman sa kanila. Nagpalit agad siya ng tawag sa kanya na si Jasper at naging Mr. Lane. Ang banayad na pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Jasper ay sumasalamin sa pagnanais ni Eric na mabuhay. May ngiti sa labi si Jasper. Siya ay pino at matikas, kaya walang puot sa kanyang mukha. Gabi na. Marami ka pang gagawin, di ba, Mr. Turner? Nakahinga ng maluwag si Eric nang marinig ang sinabi ni Jasper. Oo, may mga kailangan pa akong asikasuhin, kaya mauna na ako. Si Eric, na nakakuha ng paraan, ay tumingin ng malalim kay Jasper. Saka siya tumalikod at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Hindi man lang niya nilingan sina Lisa at Ben na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa kanya sa mga mata habang bumubuntong hininga. Ang matandang master at ang iba pa ay naghihintay sa iyo sa labas. May sasabihin daw sila sa'yo, sabi ni Henry kay Jasper. Sige, pupuntahan ko sila. Sabi ni Jasper. Kahit nasa presensya ni Henry, diretsong hinawakan ni Jasper ang kamay ni Wendy at naglakad palabas. Desperado na tumingin sina Lisa at Ben sa likod ni Jasper. Nakikiusap sila sa kanya na tulungan sila sa kanilang kalagayan. Gayunpaman, ang nakita nila ay ang pagbukas ng pinto at halos 100 kawani sa labas na nakatayong magalang sa dalawang hanay. Nakayuko silang lahat at nakayuko kay Jasper. Hello, Mr. Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 400. Ang pagpapakitang ito ng pagmamalabos ay direktang nagpalaki sa mga mata ni Lisa at Ben. Nakatitig sila sa hindi makapaniwala. Sa labas ng karamihan, maraming mararangal na panauhin na inimbitahan ngunit walang oras na umalis sa eksena, ang lahat ay nasa kanilang mga paa. Napakunot ang noo nila para tignan si Jasper. Parang mababanaag nila ang kanilang katayuan kung lalapit sila sa engranding palabas na iyon ng karangyan. Kasama ni Jasper si Wendy. Siya ay may isang eleganteng ngiti sa kanyang mukha at kalmado at hindi nagmamadali. Hindi magbabago ang kanyang tingin kahit gumuho ang isang bundok sa kanyang harapan. Parang wala nang makakagalaw sa kanya. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Tapusin mo ng maaga para makabalik ka at makapagpahinga. Lahat ay bibigyan ng karagdagang 3 buwang sweldo bilang bonus. Dahil sa sinabi ni Jasper, naghiyawan at nagpalakpakan ang daan-daang tao. Lahat ay time na tumingin kay Jasper na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Mula noong sinaunang panahon, kayamanan ang nakapagpakilos sa puso ng mga tao. Kaugnay nito, hindi kailanman binaygo ni Jasper ang kanyang mga nasasakupan. Ang mga mukha ni Ben at Lisa ay kulay abo na parang abo. This time, naintindihan na talaga nila kung anong klaseng tao ang na-offend nila. Nakita mo, ito ang taong minamaliit mo, panunuya ni Henry. Nakatingin din siya sa figure ni Jasper, hindi inilihim ang pagseselos niya. Damn it, kahit ako ay nakakaramdam na ako ng kababaan sa kanya, pabayaan kayong dalawang maliliit na hipon. Sa tingin mo ba, dahil lang sa makapangyarihan ang mga magulang mo kaya mo nang apihin ang lahat? How hilarious! Sa tingin mo, mas magaling ba ang iyong mga magulang kaysa sa aking mga magulang? At narating ni Jasper ang kanyang sarili sa puntong ito nang hindi ikinukumpara ang kanyang sarili sa sinuman. Maging ang aking mga magulang ay magalang na tinatrato siya. Gayunpaman, minamaliit pa rin siya ng maliliit na hipon sa buong araw kahit na mayroon siyang gayong mga nagawa.
Hindi mo alam na clown lang kayong dalawa sa kanya. Hindi man lang siya nag-abala sa pag-aalaga sa iyo. Ang mga salita ni Henry ay nagbigay ng matinding suntok kina Lisa at Ben. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo ng malalim na may madilim na mga mata. Hindi sila naglakas loob na magsalita at hindi rin makapagsalita. Pero iba ako. Biglang parang puno ng sarap ang boses ni Henry. Nakangiting tumingin siya sa dalawa at sinabing, I love to quibble with you. Kung tutuusin, wala akong inner quality. Napasigaw si Lisa at nawala ng pag-asa na tumingin kay Henry, puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Henry, biglang lumingon si Jasper at tumawag. Tumangala si Henry. Mag-iingat ka, utos ni Jasper. Nagdilim ang mukha ni Henry, at naiinip niyang sinabi, oo, oo. Huwag kang tumulad sa isang makulat na ina. Pagkatapos ng utos, walang pakialam si Jasper sa gagawin ni Henry kina Lisa at Ben. Dahil lamang si Henry ay isang halimaw sa anyo ng tao, hindi ito nangangahulugan na hindi siya matalino sa kanyang sariling paraan. Kahit na siya ay medyo hedonistic, hindi siya pumunta sa lahat ng paraan kapag may ginawa siya. Ang pinakamadalas niyang gagawin ay turuan ang 2 taong ito ng hindi malilimutang aral. Matapos maipasa si Wendy kay Dawson, nagpalitan ng ilang salita ang grupo kay Jasper bago umalis sakay ng kanilang mga sasakyan. Samantala, naglakad si Jasper patungo sa isa pang daanan. Naghihintay pa rin si Old Master Lo sa kanya at hindi siya pinayagan ni Jasper na maghintay ng matagal para sa kanya. Pagdating niya doon ay nakita ni Jasper si Zachary at isang medyo may edad na lalaki na halos kasing edad lang ni Zachary na masayang nag-uusap sa isa't isa. Sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayo si Eric na nakayuko. Ikaw dapat si Jasper. This is the first time we're meet each other but the second time we've dealt with each other. Matapos makita si Jasper, nakangiting lumapit sa kanya ang medyo may edad na. Nalinang niya ang isang maringal na ugali mula sa pagiging nasa mataas na posisyon sa mahabang panahon. Ngayon, sinadya niyang mapalapit kay Jasper. Parang pamilyar kay Jasper ang boses na ito. Ang mga Turner. Brad Turner. Jasper, ipapakilala kita. Ito si Mr. Brad Turner. Kinumpirma ng paliwanag ni Zachary ang hula ni Jasper. Ngumiti si Jasper at iniunat ang kamay para makipagkamay kay Brad. Sabi ni Jasper, Mr. Turner, isang karangalan na makilala ka sa wakas. Tumawa si Brad at sinabing, patuloy na pinapalitan ng bago ang luma. Pagkatapos kitang makita, Jasper, naramdaman kong tumatanda na ako at malapit na akong matalo ng isang katulad mo mula sa nakababatang henerasyon. Naningkit ang mga mata ni Jasper nang marinig ang mga salitang parang hindi maganda.